Nagsisimula ang anime sa pamamagitan ng pagdadala sa amin sa isang mundo kung saan ang mga mapupungay na mata ay nagmamarka sa mga kontratiste. Ito ang mga pinili ng espiritu ng hangin upang pangalagaan ang kapaligiran. Nang maglaon, nakilala namin ang isang babae na nagngangalang Aya no Kanagi, na nakikipaglaban sa isang higanteng gagamba. Gumagawa siya ng isang espada na may spell ng apoy at umiiwas sa mga pag-atake sa web, ngunit nang makitang hindi niya ito matatalo, hiniling niya sa mga espiritu ng apoy na ibigay sa kanya ang kanilang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nagliyab ang kanyang espada, at naglabas siya ng bowl ang apoy na nagwasak sa gagamba. Pagkatapos nito, naisip ni Ayano na napakadaling talunin ang halimaw na iyon. Pagkatapos, nakatagpo ng babae ang kanyang dalawang kaibigan at humingi ng paumanhin sa paghihintay sa kanila. Binabati nila siya para sa magandang trabaho na ginawa niya sa pagpaslang sa gagamba. Nang maglaon, ang blonde na babae, na nagngangalang Yokari, ay nagmungkahi na pumunta sa karaoke upang magdiwang, dahil si Ayano ay talagang mahilig kumanta. Higit pa rito, binanggit ng may asul na buhok, na pinangalanang Nenes na maaari din nilang tangkilikin ang simoy ng dagat at pagkatapos ay pumunta sa karaoke. Kaya, nakikita natin na mas gusto nila ang ideyang iyon. Biglang umihip ang malakas na simoy ng hangin, itinaas ang palda ng mga babae, kaya galit na sinabi ni Ayano na ayaw niya sa hangin. Sa susunod na eksena, nakilala natin ang pangunahing tauhan, na tinatawag na Kasoma Yagami, na dumating sa isang mansyon kung saan kailangan niyang magsagawa ng trabaho. Pagpasok, isang blonde-haired guy na nagngangalang Yoki ang nagulat nang makita siya doon. Tinanong siya ni Yoki kung sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na bumalik sa Japan, kung saan tumugon si Kasoma na hindi siya kailanman pinatalsik sa bansa at bukod dito, hindi niya iyon negosyo. Sa sandaling iyon, natuklasan namin na nandoon siya para magsagawa ng exorcism sa bahay, dahil kinuha siya ng may-ari dahil pakiramdam niya ay may mga espiritu. Pagkatapos noon, tinanong ng may-ari ng mansyon si Yoki kung kilala niya si Kasoma. Sumagot siya ng oo, at ang apelyido na Yagami na ginagamit niya ay mali, dahil ang tunay niyang pangalan ay Kasoma Kanagi. Sa makatuwid, siya ay isang kabiguan ng pamilya Kanagi, na kinailangang palitan ang apelyido ng kanyang dinastiya. Susunod, tinanong niya siya kung plano niyang bumalik sa kanyang pamilya, kung saan matatag na tumugon si Kasoma na hindi na siya babalik. Pagkatapos nito, naghahanda sila upang tapusin ang gawain, kaya sinabihan siya ni Yoki na panoorin ito, dahil tuturuan siya nito kung paano gumawa ng magic gamit ang apoy. Ngunit si Kasoma ay tumugon na siya ay napakamayabang sa pagiging bunsong anak ng isang pamilya ng mga basalyo. Pagkatapos, tinawag siyang tol-una ni Yoki at hinawakan siya sa kwelyo. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ni Kasoma na kailangan nilang magtrabaho, dahil nararamdaman niya ang presensya ng isang espiritu. Nang makita ito, binato ito ng lalaki ng bowl ang apoy, gayunpaman, sinisipsip ng espiritu ang lahat ng kapangyarihan at nagiging sanhi ng pagsabog sa bahay. Habang nakikita natin na ang mansyon ay nasusunog, binanggit ni Kasoma na ito ay isang halimaw at hindi isang espiritu. Kaagad, ang may-ari ay lumapit na gumagapang sa kanyang mga tuhod at nakikiusap sa kanya na kung siya ay mailigtas, siya ay magbabayad sa kanya ng doble. Dahil hindi planong tanggapin iyon ni Kasoma, nag-aalok siya na babayaran siya ng 50 beses na higit pa, gayunpaman, hindi niya tinatanggap ang alok, kaya sa wakas, sinabi sa kanya ng may-ari na babayaran niya siya ng 100 beses. Sa gayon, sinagot ni Kasoma na ngayon ay mayroon na silang deal. Susunod, pumunta siya sa halimaw at naglabas ng lakas ng hangin na madaling sumisira dito. Pagkatapos, sinabi niya sa may-ari na mayroon siyang 3 araw para bayaran siya. Pagkatapos, pinuntahan niya si Yoki, na nahimatay sa sahig, at sinipa siya. Kapag nagising siya, sinabi niya sa kanya na ang pamilya Kanagi ay maaaring mangibabaw sa apoy dahil pinoprotektahan sila ng mga espiritu ng elementong iyon. Doon, tinanong siya ni Yoki kung ginamit niya ang hangin upang talunin ang halimaw, na sinagot ni Kasoma ng oo, dahil siya ay eksepsyon sa kanyang pamilya. Sa isang pagbabago sa eksena, nakita namin na nagpaalam si Ayano sa kanyang mga kaibigan sa karaoke at tumakbo pauwi. Sa pagkakataong iyon, nakonsensya si Yokari dahil hindi nila siya dapat pinagstay hanggang gabi. Pagkatapos ay nagkomento si Nenes na hindi pa huli ang lahat, gayunpaman, ang kanyang pamilya ay masyadong mahigpit. Kaagad, nagkomento ang dalaga na si Ayano ang panganay na anak ng Kanagi, na isang pamilyang may 1,000 taong kasaysayan.
At habang tumatakbo, si Ayano, natakot, ay nagsabi na siya ay dumating ng 2 oras na huli at ayaw niyang isipin kung malaman ito ng kanyang ama. Pagdating, sinalubong siya ng isang batang lalaki na nagngangalang Ren, na masaya dahil nabalitaan niyang bumalik na sa Japan ang kanyang nakatatandang kapatid na si Kasoma. Doon, nakikita natin na si Ayano ay nagpapanggap na hindi niya kilala si Kasoma. Pagkatapos, ipinaalala sa kanya ng bata na ang kanyang kapatid na lalaki ang nakipaglaban sa kanya dahil sa mana sa seremonya. Doon, sinabi ng babae na naaalala na niya na si Kasoma ang natalo niya sa isang atake ng mahika. Pagkatapos, nagkomento siya na hindi niya kinokonsidera na laban iyon. Sumunod, ang bata ay nagsimulang umiyak na nagsasabi sa kanya na siya ay napakalupit. Pagkatapos nito, nakita namin na ipinaalam ni Yoki kina Genma at Jago na bumalik na si Kasoma sa Japan. Ang dalawang ito ay ang mga pinuno ng angkan ng Kanagi. Si Genma ang ama ni Kasoma at Ren, habang si Jago ay ama ni Ayano. Doon, sinabi nila kay Yoki na ang kanyang pagganap sa mansyon ay isang kahihiyan, sa makatuwid, kailangan niyang italaga ang kanyang sarili sa pagsasanay. Pagkatapos, pumasok sina Ayano at Ren sa silid. Ipinaliwanag ng mga pinuno na si Kasoma ay bumalik, at na ngayon ay pinagkadalubhasaan niya ang kapangyarihan ng hangin, medyo kabaligtaran ng pamilya Kanagi, na pinagkadalubhasaan ang kapangyarihan ng apoy sa loob ng millennium. Dito, binanggit ni Genma na matagal nang walang relasyon si Kasoma sa pamilya Kanagi, sa makatuwid, napagpasyahan niya na, dahil sa kahihiyan na ginawa niya sa pamilya, si Kasoma ay hindi na bahagi nito. Pagkatapos, sinabi ni Jago sa kanyang pinsan na mas mabuti sa ganitong paraan dahil matagumpay si Kasoma sa pagmaster ng lakas ng hangin. Sa sandaling iyon, nakita namin na ang pinakagusto ni Ren ay ang makabalik sa pamilya ang kanyang kuya. Mamaya sa gabi, nalaman namin na may pumaslang ng 2 tao, at kahit na hindi namin makita ang kanyang mukha, siya ay kamukha ni Kasoma. Doon, naisip ni Yoki na naghihiganti si Kasoma at nakiusap sa kanya na huwag siyang tapusin. Pagkatapos, hinihiling niya sa kanya na patawarin siya sa ginawa niya sa kanya noong nakaraan. Gayunpaman, hindi siya nakikinig sa kanya at tinusok siya ng lakas ng hangin. Pagkatapos nito, ipinakita nila sa atin ang flashback kung saan natalo ni Ayano si Kasoma sa pamamagitan ng pag-atake ng apoy. Dahil doon, sinigawan ng kanyang ama si Kasoma na siya ang pangunahing tagapagmana ng Kanagi, kaya ayaw nila ng isang taong kaawa-awa at walang talento sa loob ng pamilya. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanya na umalis. Susunod, natuklasan namin na ito ay isang panaginip mula sa nakaraan, at nagising si Kasoma sa kanyang kama. Doon, binanggit niya na hindi pa niya nakakalimutan ang araw na iyon. Kinabukasan, sa bahay ng Kanagi, natuklasan nila ang mga bangkay ni Yoki at ng 2 pang tao. Sa sandaling iyon, binanggit ng mga miyembro ng angkan ng Fuga na, sa paghusga sa mga hiwa, ito ay ginawa gamit ang mahika ng hangin, at higit pa rito, ang mahika na ito ay mas malakas kaysa sa ginamit sa kanilang angkan. Kaagad pagkatapos, nagkomento si Jago na bagaman mga basalyo ang mga ito, kabilang pa rin sila sa angkan ng Kanagi. Nakita namin na galit si Genma dahil itinuturing niyang isang kahihiyan na ang isang pamilya ng mga fire mages ay natalo ng isang taong hindi gaanong mahalaga bilang isang wind mage. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ito, pinagsisihan niya ito at humingi ng paumanhin kay Hayao, na miyembro ng angkan ng Fuga. Doon, tinanggap ni Hayao ang paghingi ng tawad at tumugon na ang kanyang angkan ay nagsilbi sa pamilya Kanagi sa mga henerasyon. Kasunod nito, nagsimulang kumalat ang salita sa loob ng pamilya na si Kasoma ang may pananagutan, kaya sinabi ni Ayano sa kanyang ama, si Jago, na sinisisi ng lahat si Kasoma sa nangyari, dahil malamang na ang salarin ay isang taong may hinanakit sa pamilya Kanagi. Dahil may mga dahilan siya para maghayganti dahil pinatalsik siya sa angkan dahil sa hindi niya may pagtanggol ang mana ng pamilya. Dahil doon, sinabi ni Ayano sa kanyang ama na dapat siyang tapusin. Ngunit sinabi niya sa kanya na ihinto ang pagkilos sa kanyang mga impulses, at huwag gumamit ng puwersa kapag wala pa silang ebidensya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na dapat niyang gampanan ang kanyang tungkulin at hintayin sila ni Tio Genma niya na mag-utos sa kanya. Sa isang pagbabago ng eksena, naglalakad si Kasoma sa kalye at napagtanto na siya ay sinusundan. Pagkatapos nito, natuklasan namin na ang mga sumusunod sa kanya ay mga miyembro ng Fuga clan, na nag-espiya sa kanya upang ipaalam sa Kanagi.
Kaya, plano nilang dalhin siya sa pamamagitan ng puwersa upang tanungin kung siya ang may pananagutan sa mga pagpaslang. Kaya, nagpa siya ang Kanagi na ipadala sina Teka at Shengo, na kapatid ni Yoki. Gayunpaman, nakita namin na nasa sasakyan din si Ayano. Hiniling niya sa kanila na huwag sabihin sa kanyang ama na sinasamahan niya sila upang hanapin si Kasoma. Doon, binanggit nila na kapag nalaman ni Jago, ito ay magiging problema para sa kanila, ngunit sinabi ni Ayano sa kanila na huwag mag-alala, dahil sila ang dalawang pinakamahusay na wizard sa pinalawak na pamilya. Isa pa, mas pinagkakatiwalaan sila ng kanilang ama kaysa sa sarili niyang anak. Pagkatapos nito, nakarating sila sa isang construction site kung nasaan si Kasoma at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Kapag nasa harapan niya, sinisigawan siya ni Shengo kung paano niya nagawang tapusin ang kanyang kapatid. Doon, inakusahan nila siya na pinaslang ang tatlong salamangkero ng angkan ng Kanagi. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Kasoma ang kanyang sarili sa pagsasabing hindi siya ang may kasalanan. Habang nag-uusap sila, nakita namin na si Ayano ay nakulong sa isang wind trap. Sinubukan niyang maglunsad ng mga pag-atake ng apoy sa kanya, ngunit nabigo siyang alisin ang ipoypo. Pagkatapos nito, bumalik kami sa eksena kay Kasoma. Doon, iminungkahi ni Teka na kausapin niya si Jago, na sinagot niya na hindi na siya kabilang sa pamilyang iyon. Sa makatuwid, kung gusto niya itong kausapin, dapat siyang personal na lumapit. Kaagad pagkatapos, naglunsad si Kasoma ng wind magic upang matuklasan ang isang miyembro ng angkan ng Fuga, na siyang humahabol sa kanya. Pagkatapos nito, binibigyan nila siya ng huling babala na sumama sa kanila. Susunod, si Shengo ay lumikha ng isang bowl ang apoy, ngunit si Kasoma, nang hindi gumagalaw, ay gumawa ng isang windshield na nagpapatalsik sa kanila, na iniiwan silang nakahiga sa lupa. Biglang, may naglulunsad ng wind power mula sa likod na bumagsak sa mga bakal na beam, bumagsak sa ibabaw ni na Shengo at Teka, na pinaslang sila kaagad. Pagtingin niya sa langit, nakikita niya ang kamay ng may gawa nito. Si Kasoma, nalilito, ay sumigaw sa espiritu, ngunit sa sandaling iyon, ang portal ay nagsasara. Maya-maya, dumating si Ayano at nagalit nang makitang nasawi na ang dalawang miyembro ng kanyang angkan. Sa sandaling iyon, tumakbo siya patungo kay Kasoma gamit ang kanyang fire sword, ngunit habang iniiwasan niya ang mga pag-atake, ipinaliwanag ni Kasoma na ang lahat ay hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos, ibinato niya ang espada sa kanya at hinawakan siya sa braso. Doon, sinabi sa kanya ni Kasoma na siya ay lumaki mula noong huli silang nagkita. Gayunpaman, ginawa niya muli ang apoy na espada sa kanyang kamay at patuloy na umaatake sa kanya. Susunod, naglunsad siya ng kapangyarihan sa kanya. Nagulat si Ayano nang makitang mas makapangyarihan ito kaysa dati. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Kasoma muli sa kanya na hindi niya pinaslang ang mga miyembro ng clan, na sinagot niya na kung hindi siya, sino ang may gawa nito. Sa gayon, sinagot ni Kasoma na ito ay isa pang wind magician. At saka, kung gusto nilang malaman kung sino iyon, kailangan nilang alamin sa sarili nila. Kaagad pagkatapos, siya ay lumutang sa himpapawid, at mula sa itaas, naisip niya na dapat ay masaya na maging isang kaaway ng pamilya Kanagi, bagaman hindi niya nais na manipulahin ng isang tao sa anino. Sinasabi niya ito, tinutukoy ang espiritu ng hangin na humahabol sa kanya at pumaslang sa mga miyembro ng clan. Sa isang pagbabago sa eksena, nakita namin na si Ayano ay nagalit dahil pinarusahan siya ng kanyang ama sa pakikipaglaban kay Kasoma. Doon, na-curious ang mga kaibigan niya kung sino itong lalaki na sinasabi niya. Pagkatapos, ipinakita sa amin na sinusubukan ng mga Kanagi na malaman kung sino ang tunay na pumaslang sa mga miyembro ng clan. Sa tingin nila ito ay si Kasoma dahil mayroon siyang mga dahilan upang maghayganti, kahit na hindi nila isinasantabi ang ideya na ito ay isang hindi kilalang kaaway. Sa sandaling iyon, nagsisisi si Genman na pinalayas niya ang kanyang anak na si Kasoma mula sa pamilya Kanagi. Pagkatapos, binanggit niya na ibabalik niya si Kasoma, at kung lalaban siya, kailangan niyang gumamit ng dahas. Pagkatapos nito, nakita namin na si Kasoma ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama, at natuklasan namin na ito ang unang pagkakataon na nag-usap sila pagkatapos ng 4 na taon. Sa wakas, sinabi sa kanya ni Genman na hahanapin siya kung nasaan man siya. Kalaunan, nag-flashback siya kung saan nadismaya ang kanyang ama sa kanya dahil natalo siya sa laban sa isang 12 anyos na babae.
Itinuturing ni Genma na isang kabiguan na ang magiging pinuno ng pamilya Kanagi ay hindi makabisado ang kapangyarihan ng apoy. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na walang silbi para sa isang taong napakahina na mapabilang sa pamilya at itinapon siya sa labas ng bahay. Sa sandaling iyon, umiiyak si Kusuma, nagmakaawa sa kanyang ama na patawarin siya, ngunit hinamak lamang niya ang kanyang anak. Pagkatapos, bumalik tayo sa kasalukuyan, at sinabi niya na mula noong siya ay bata, ang kanyang ama ay nangingibabaw sa bawat aspeto ng kanyang buhay at napakahigpit sa kanya. Gayunpaman, hindi na ito mauulit dahil ibang tao na ngayon si Kusuma. Higit pa rito, gusto niyang matuklasan kung, pagkatapos ng 4 na taon na hindi siya nakita, mas makapangyarihan siya kaysa sa kanya. Sa susunod na eksena, sinabi ng pinuno ng angkan ng fuga kay Jogo na ang kanyang koponan ay nag-iimbestiga kung sino ang asasin, ngunit humihingi ng kaunting oras upang mahanap ang taong responsable. Sa gayon, tinanong ni Jogo si Hayao kung kumusta ang kanyang anak na si Ryo. Doon, tumutugon siya na siya ay matatag hanggat siya ay nagpapahinga. Gayunpaman, hindi na siya makaka-recover para pagsilbihan ang Kanagi. Nang marinig ito, naawa si Jogo at sinabi sa kanya na hindi niya kasalanan kung siya ay may sakit. Pagkatapos, hinihiling niya sa kanya na hayaan siyang magpahinga. Nang maglaon, ipinakita nila sa amin na nakipagkita si Kusuma kay Genma at hiniling sa kanya na sumuko, ngunit sumagot siya na haharapin niya siya kung ang plano niya ay kunin siya sa pamamagitan ng puwersa. Sa gayon, sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang kanyang wind magic training ay walang silbi sa kanya, dahil ang 4 na taong pagsasanay ay isang napakaikling panahon para maging isang master. Higit pa rito, binanggit niya na kung wala siyang ibang pagpipilian, ipaglalaban niya ito. Kaagad, sinimulan siyang atakehin ni Kusuma ngunit pinigilan sila ni Genma gamit ang mahika ng apoy. Pagkatapos, nag-counterattack siya na may ilang pagsabog, at tinakpan ni Kusuma ang sarili gamit ang isang hadlang. Pagkatapos ng palitan ng mga pag-atake, nagulat siya na ang kanyang ama ay lumilikha ng isang mas advanced na kapangyarihan. Ito ay kilala bilang ang asul na apoy, or apoy ng Diyos. Doon, natuklasan namin na ang mga napili lamang ang maaaring gumamit ng mga ganitong uri ng pag-atake. Gayunpaman, naglalabas si Kusuma ng napakalakas na wind power na ikinagulat ni Genma. Pagkatapos nito, inilunsad niya ang pag-atake, inaalis ang asul na apoy. Bumagsak si Genma sa lupa, natalo. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumawa si Kusuma dahil sa wakas ay nakaganti na siya. Pero napaluhod siya dahil ngayon ay hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sa isang pagbabago ng eksena, habang pabalik sa kanyang hotel, nakita niya ang kanyang kapatid na si Ren, na masaya na makita siya. Sinabi sa kanya ng bata na naparito siya upang kumbensihin siyang bumalik sa pamilya. Kahit na hindi gusto ni Kusuma ang ideya, sinabi niya sa kanya na samahan siya sa loob. Pagkatapos, sinabi ni Kusuma sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanyang ama, dahil nagpadala siya ng ambulansya upang alagaan siya. Pagkatapos nito, nakita namin na nakatanggap si Ayano ng mensahe mula kay Ren, na nagsasabi sa kanya na bibisitahin niya ang kanyang kapatid sa hotel. Pagkatapos, nasasabik siya dahil alam na niya kung saan hahanapin si Kusuma para sa susunod na laban. Nang maglaon, tinanong ni Ren si Kusuma kung siya ang may kasalanan ng mga pagpaslang sa Kanagi, na sinagot niya na hindi siya iyon. Gayunpaman, iginiit ng bata na umuwi siya upang ayusin ang mga bagay. Doon, sinagot ni Kusuma na tiyak kung kakausapin niya si Jogo Kanagi, maiintindihan niya, ngunit hindi niya planong magmakaawa muli sa pamilya. Pagkatapos, binanggit niya na sa kadahilanang ito ay pinalitan niya ang kanyang apelyido sa Yogami, bagaman hindi niya planong maging ganito ng mas matagal. Sumunod, sinabi niya sa bata na malapit nang mawala ang pamilya Kanagi, dahil napakalakas ng espiritong sumusubaybay sa kanila, at hindi ito kayang talunin ni Ayano. Doon, hiniling sa kanya ni Ren na tulungan silang talunin siya, dahil siya ay isang Kanagi pa rin. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Kusuma na hindi na siya kabilang sa kanila, sa makatuwid, hindi na niya iyon negosyo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na hindi niya pinabayaan ang Kanagi, iniwan nila siya. Sa sandaling iyon, nagsimulang umiyak ang bata dahil pumunta siya doon upang kumbensihin siya, ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Kusuma na maaari siyang magpalipas ng gabi sa hotel niya, at iuuwi siya sa umaga. Nang marinig ito, tumigil sa pag-iyak ang bata at nasasabik. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na gusto niya itong makausap dahil matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang kuya.
Pagkatapos nito, nakita naming tumatakbo si Ayano papunta sa hotel. Maya-maya, pinanood ni Kasoma si Ren na natutulog nang bigla niyang naramdaman ang presensya ng masamang espiritu. Kaya hinawakan niya ang kapatid at tumalon sa bintana. Sa gayon, tumangala si Ayano at natuklasan si Kasoma na lumilipad habang hawak ang bata. Biglang nahati ang gusali sa dalawa at bumagsak sa ibabaw niya. Pagkatapos, dinala niya si Ren sa ligtas na lugar at ipinagtapat na hindi siya makagambala sa kapangyarihan ng kalaban. Gayunpaman, nagbigay ito sa kanya ng isang napakagandang ideya para sa isang pag-atake. Sa sandaling iyon, nagpapakita ang kalaban sa isang ipoypo ng hangin. Doon, napagtanto namin na ito ay mukhang zombie na bersyon ni Kasoma. Sinabi sa kanya ni Kasoma na wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa pamilya ng Kanagi, ngunit hindi siya papayag na saktan niya ang kanyang kapatid. Kaagad pagkatapos, sinimulan niyang salakayin siya, ngunit wala sa mga kapangyarihan ang makakaapekto sa kanya. Pagkatapos ay dinestract siya ng kaaway at dinukot si Ren. Pagkatapos ay sinabi ni Kasoma na mamaya ay babalik siya upang iligtas ang kanyang kapatid, at pagkatapos nito, lumipad siya. Doon, nakita namin na lumabas si Ayano sa isang portal at nagkomento na akala niya babagsak ang gusali sa kanya. Pagkatapos, napagtanto niya na tumakas muli si Kasoma at sumigaw na hindi niya ito patatawarin. Sa isang pagbabago sa eksena, pinapanood ng dalawang babaeng detective ang pagbagsak ng gusali. Nagkomento sila na ito ay naging gawain ng mahika ng hangin. Pagkatapos ay binanggit ng mga babae na tiyak na ang responsable ay ang salamangkero ng hangin na dumating sa lungsod at napakalakas. Kaagad pagkatapos, nakita namin na dumating si Kasoma sa bahay ng Kanagi. Sa sandaling iyon, mayroon siyang alaala kung kailan siya pinalayas doon, at binigyan siya ng kanyang ina ng isang card upang mabayaran ang kanyang mga gastos. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maaaring ipinagmamalaki niya ito, ngunit wala itong talento sa magic ng apoy. Pagkatapos ng alaalang iyon, nagkomento siya na wala na siyang planong bumalik, gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Sa pagpasok, inatake siya ng mga miyembro ng clan, at ipinaalala niya sa kanila na lahat sila ay lumaki ng magkasama, ngunit wala silang pakialam at binato siya ng apoy. Kasabay nito, ipinagtanggol ni Kasoma ang kanyang sarili gamit ang isang ipoypo at pagkatapos ay itinapon sila sa lupa. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila na ayaw niyang makipag-away sa kanila at pumunta lamang siya dito upang makipag-usap sa pinuno. At doon, nagpakita si Jago na nagsasabing sapat na iyon. Nang maglaon, sinabi niya sa kanya na nalaman niya na ang labanan sa kanyang ama ay napakahusay. Doon, sinabi sa kanya ni Kasoma na pinahirapan niya si Genma at nagsimulang tumawa si Jago. Pagkatapos nito, sinabi niya na ang pinakamahalagang bagay sa sandaling ito ay nadukat si Ren, at ang taong responsable ay ang pumaslang sa 5 miyembro ng kanyang pamilya. Doon ay niyaya siya ni Jago sa loob dahil may itatanong ito sa kanya. Sa pagpasok, tinitigan ni Kasoma ang bahay, at tinanong siya ng pinuno kung ito ba ay nagbabalik ng mga alaala, gayunpaman, itinanggi niya na namimiss pa rin niya ang pagtira dito. Pagkatapos nito, dumating si Ayano at nagalit nang malaman niyang sinaktan ni Kasoma ang mga miyembro ng clan. Doon, ipinaalam nila sa kanya na nasa loob siya na nakikipag-usap kay Jago. Nang maglaon, ipinakita sa kanya ni Kasoma na ang may kasalanan ng lahat ng ito ay ang lalaki na nagngangalang Ryoya, na anak ng pinuno ng angkan ng Fuga. Sa sandaling iyon, galit na pumasok si Ayano at inatake siya ng kanyang fire sword. Ngunit doon, sinabihan siya ng kanyang ama na huminto. Pagkatapos ay pinagalitan niya siya dahil naglakas loob siyang umalis ng bahay habang siya ay pinarurusahan, at pinagbantaan din ng isang bisita gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ama na pinaslang ni Kasoma ang mga miyembro ng clan. Gayunpaman, tumugon siya na hindi siya iyon. Pagkatapos mag-isip ng ilang segundo, idinagdag niya na ang kalaban ay ang angkan ng Fuga, at ito ang kanilang revolusyon. Doon namin napagtanto na pinaghinalaan na ito ni Jago, simula nang tinanong niya si Hayao tungkol sa anak niyang may sakit. Dito, makikita natin na si Ayano ay patuloy na hindi nagtitiwala kay Kasoma, ngunit sinabi ni Jago sa kanyang anak na babae na siya ay hindi match para kay Kasoma, dahil kahit si Genma, na pinakamalakas na wizard sa pamilya, ay hindi makatalo sa kanya. Idinagdag pa niya na kung siya ang masamang tao, pinaslang niya siya kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Pagkatapos ay nagkomento si Jago na dapat nilang isipin kung paano iligtas si Ren.
Doon, sinabi niya sa kanila na ang angkan ng Fuga ay dating isang kriminal na organisasyon na may napakalaking kapangyarihan. 300 taon na ang nakalilipas, ang pamilya ng Kanagi ay nakipaglaban sa kanila at halos hindi nanalo, na pinamamahalaang upang ISIL ang pinagmulan ng kanilang kapangyarihan. Ang angka na iyon ay sumasambo sa isang nilalang na tinatawag na Yama, na itinuturing nilang isang Diyos at hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Pagkatapos ay binanggit niya na malamang nagagamitin nila si Ren para sa isang sakripisyo upang mabuhay nila siya. Pagkatapos nito, ipinakita nila sa amin na sa isang bundok, ang lahat ay inihanda para sa ritual ng paghahain ng bata. Doon, nagkomento ang pinuno ng angkan ng Fuga na nahanap nila ang lugar at natukoy ang selyo. Higit pa rito, ibinuhos ng masasamang espiritong nakapaligid sa kanya ang kanilang kapangyarihan sa kanyang anak na si Ryoya. Kaya naman nagmukhang zombie ang lalaki ng kaharap niya si Kasoma dahil puno ito ng espiritu. Sunod na sinasabi ni Jago sa kanila na mayroon silang elemento na tinatawag na Flare of Samti, na isang kristal na apoy na kung sino ang mahawakan nito ay masusunog hanggang masawi. Pagkatapos nito, nakita namin na ang anak ng pinuno ay naglilipat ng mga espiritu kay Ren upang masira niya ang selyo, dahil ang makakasira nito ay dapat na miyembro ng pamilya Kanagi. Sa isang pagbabago sa eksena, binanggit ni Kasoma na naiintindihan niya na ang angkan ng Fuga ay gustong maghayganti, dahil inalis ng Kanagi ang kanilang kapangyarihan at ginamit sila bilang mga tagapaglingkod sa loob ng 300 taon. Doon, sinabi sa kanya ni Jago na tama siya, kaya naman, simula nang maging pinuno siya ng pamilya, sinubukan niyang baliktarin ang sitwasyong ito. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil nasa kanila si Ren. Pagkatapos ay hiniling ni Ayano sa kanyang ama na sabihin sa kanya kung saan ang bundok kung saan nila dinala si Ren, ngunit tumugon siya na walang silbi para sa kanya na subukang gumawa ng anuman. Pagkatapos nito, nag-alok si Kasoma na samahan siya at hiniling sa kanya, kapag narating nila ang bundok, na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sunugin si Ryoya mula sa loob, dahil ito ang tanging paraan upang talunin siya. Nagustuhan ni Jago ang ideyang iyon, at sinabi kay Kasoma na pinagkakatiwalaan niya itong isakatuparan. Gayunpaman, tinanong niya ito kung magkano ang babayaran niya sa kanya, dahil bagaman handa siyang tuparin ang misyon, hindi niya binanggit na gagawin niya ito ng libre. Dahil dito, nagalit si Ayano at sinabi sa kanya na may problema ang kanyang pamilya. Ngunit tumugon si Kasoma na hindi siya kabilang sa Kanagi at ang kanyang apelyido ay Yagami na ngayon. Susunod, sinabi sa kanya ni Jago na babayaran niya siya para gawin ang trabahong ito. Sa isang pagbabago ng eksena, nagmamaneho siya ng buong bilis upang maabot ang bundok. Doon, nakita namin na si Ayano ay patuloy na nagagalit tungkol sa pakikipagtulungan kay Kasoma. Sa sandaling iyon, naalala niya na bago umalis, sinabi sa kanya ng kanyang ama na nangongolekta lang si Kasoma ng pera dahil ayaw niyang malaman ng pamilya Kanagi na nagmamalasakit pa rin siya sa kanila. Sa makatuwid, kailangan niyang panatilihin ang pagmamatagas at kumilos na parang hindi siya bahagi ng pamilya. Pagkatapos, hiniling niya kay Kasoma na magmaneho ng mas mahusay. Doon, sinagot niya na halatang fire mage si Ayano dahil madali itong magalit, at ang galit na ito ay enerhiya na magagamit sa pakikipaglaban. Gayunpaman, binabalaan niya si Ayano na kung wala siyang pagpipigil sa sarili na pigilan ang kanyang galit, maaari siyang ubusin ito at maiwasan ang kanyang pagkilos sa tamang paraan. Pagkatapos, nag-relax ang babae nang marinig niyang umaasa si Kasoma para sa laban dahil may napakahalagang papel siya sa pagwawakas sa angkan ng Fuga. Dito, inamin niya na akala niya ay mayabang siya. Habang nagsasalita sila, dumaranas sila ng pag-atake ng mga espiritu. Doon, kinuha ni Kasoma si Ayano at tumalon palabas na hulog sa isang dalesdis. Mamaya, nalaman namin na kung hindi niya ginawa iyon, sumabog na sila sa loob ng sasakyan. Maya-maya, dumating si Ryoya, bumababa mula sa himpapawid. Nang makita siya, sinigawan siya ni Kasoma na hindi siya papayag na isakripisyo niya ang kanyang kapatid. Pagkatapos nito, inatake siya ni Ayano gamit ang kanyang fire sword, at nang humingi siya ng suporta sa kanya, sinabihan niya itong harapin kaagad si Ryoya. Pagkatapos, lumipad siya sa bundok. Pagkatapos, sinisigawan niya siya na siya ay isang taksil. Sa isang pagbabago sa eksena, inutusan ng pinuno ng angkan si Ren, na sinapian, na basagin ang selyo upang palayain ang kanyang Diyos. Habang ginagawa niya ito, dumating si Kasoma upang iligtas siya gamit ang isang ipoypo.
Pagkatapos ay pinalaya niya ang kanyang kapatid mula sa spell, at nang makita siya, niyakap niya si Kasoma. Sa gayon, tinanong siya ni Hayao kung bakit siya nakikialam sa kanyang plano kung napupuot din siya sa Kanagi. Doon, tumugon si Kasoma na naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman, ngunit babayaran siya ni Jago ng 100,000,000 yen. Pagkatapos, inatake ng buong angkan si Kasoma ngunit naglagay siya ng wind barrier. Gayunpaman, siya ay natakot dahil ang Diyos si Jeju, na nasa anyo ng isang madilim na ipoypo, ay pinakawalan. Sa sandaling iyon, nagpakita si Ryoya, kaya ipinapalagay ni Kasoma na natalo niya si Ayano. Nang maglaon, ang Diyos ay sinapian ang katawan ni Ryoya, at siya ay nagbago. Doon, hiniling sa kanya ng pinuno na bigyan siya ng sample ng kanyang banal na kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-aalis kay Kasoma at Ren. Ngunit ipinagkanulo ng Diyos ang kanyang mga nasasakupan, at itinapon sila sa lupa gamit ang lakas ng hangin. Pagkatapos, mabilis siyang umalis upang maghayganti sa pamilya Kanagi. Kaagad pagkatapos, ipinaliwanag ni Kasoma sa kanyang kapatid na tiyak na galit ang Diyos sa angkan ng fuga dahil kinulong nila siya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos nito, pumunta sila upang hanapin si Ayano, na nasugatan sa lupa. Ipinaliwanag ni Kasoma kay Ren na kung masasawi siya, hindi nila ibibigay ang kanyang sweldo. Gayunpaman, nang makita ang kanyang mga sugat, sinabi niya na masasawi siya dahil kahit na hindi ganoon kalubha ang sugat, ang mga espiritu sa loob ay makakasira sa kanyang katawan at malapit ng kumalat sa lahat ng dako. Gayunpaman, mayroong isang paraan upang buhayin siya. Naglabas siya ng isang bote na may napakahalagang gamot na hindi na niya mahahanap muli, ngunit nagdadalawang isip siyang gawin iyon dahil sayang ang paggamit nito sa kanya. Isa pa, tiyak na matutuwa si Jago dahil si Ren ang magiging bagong tagapagmana. Nang marinig ito, nagalit ang bata at sinigawan siyang bigyan siya ng gamot. Pagkatapos, sinabihan siya ni Kasoma na huwag magalit at pumayag na buhayin si Ayano. Doon, ipinapasa niya ang gamot gamit ang bibig. Pagkatapos, nagising si Ayano at mabilis siyang tinulak palayo. Pagkatapos niyakap siya ni Ren, sinabi sa kanya na iniligtas ni Kasoma ang kanyang buhay. Pagkatapos tinanong siya ni Ayano kung anong gamot ang ginamit niya, na sinagot ni Kasoma na ito ay tinatawag na elixir, at ito ang gamot na nilikha ng mga alchemist. Sa makatuwid, hindi na niya ito makukuha muli. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala, dahil hihingi siya ng 100,000,000 yen pa para sa pagliligtas sa kanya. Nang maglaon, kinukutya siya ni Kasoma sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na mahina siya dahil hindi niya natalo si Ryoya. Doon, napuno siya ng galit at inatake siya ng kanyang apoy na espada, ngunit hinawakan siya nito sa braso at pinaikot siya. Pagkatapos, bumuo siya ng whirlpool at lumipad palayo. Sa daan, napagmasdan nila na ang Diyos ay gumising ng mga espiritong multo mula sa kagubatan. Kaya, pinakawalan ni Kasoma si Ren para matalo niya sila habang lumalaban sila kay Ryoya. Nang maglaon, sinalakay ni Ayano ang Diyos ngunit hindi niya kayang makontrol ang kanyang kapangyarihan, at sinabi kay Kasoma na hindi nila siya matatalo. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang thunderstorm at itinapon ito sa kanya. Pagkatapos ng pag-ataking ito, naiwan si Ryoya na nanghines sa lupa. Pagkatapos ay tumakbo si Ayano patungo sa kanya upang ihatid ang huling atake. Dito, nakita natin na si Kasoma ay nagulat na siya ay nakaligtas, kaya't hiniling niya kay Ayano na lumaban at bumili ng oras para sa kanya upang atakihin siya ng isang bagay na mas malaki. Ngunit habang ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili, sanisigawan siya nito na hindi siya makakalaban. Sa sandaling iyon, naabot ni Kasoma ang isang estado ng konsentrasyon at humiling sa mga Diyos ng hangin na ibigay sa kanya ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Doon, bumagsak si Ayano sa lupa, malungkot dahil binaygo niya ito. Pagkatapos sa kanyang huling hininga, inatake niya ito ng apoy at pagkatapos ay pinutol ang kanyang braso gamit ang kanyang espada. Pagkatapos binato niya ito ng isa pang mas malakas na pag-atake, ngunit nagulat siya nang makitang nakaligtas ito at papunta sa kanya. Biglang nagpakita si Kasoma sa kanyang likuran at sinabi sa kanya na napakahusay niya. Pagkarinig nito, pagod siyang bumagsak sa mga bisig nito. Doon, tinanong niya siya kung ano ang mayroon siya sa kanyang mga mata, na sinagot ni Kasoma na ganoon ang hitsura nila dahil ito ang kanyang trademark dahil sa kontrata sa espiritu ng hangin. Hindi makapaniwala si Ayano na contractor siya. Pagkatapos, lumikha si Kasoma ng isang ipoypo na napakalaki na ito ay makikita mula sa kalawakan.
Pagkatapos, nagkomento siya na ang kapangyarihan ni Kasoma ay nagpapadalisay sa hangin ng Diyos. Pagkatapos, kinuha ni Ayano ang kanyang espada at pinaslang si Ryoya. Kaagad pagkatapos, bumagsak siya sa lupa, pagod. Doon, tinanong niya ito kung bakit ang tagal niyang tulungan siya, na sinagot ni Kasoma na kung hindi niya kailangan ang tulong nito, pakiramdam niya ay talo siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nang maglaon, kumalma siya dahil sinabi sa kanya ni Kasoma na hindi masama ang huling hampas na ibinigay niya sa kalaban. Pagkatapos, nalilito si Ayano dahil kinukutya siya ni Kasoma at pagkatapos ay pinupuri siya. Pagkatapos nito, nahihiya siya dahil nasira ang kanyang uniforme sa laban, at makikita ang kanyang underwear. Sa sandaling iyon, tumatakbo si Ren, at nakita silang nasa ganoong posisyon, napalingon siya sa kahihiyan. Sa susunod na eksena, nakita natin ang dalawang babaeng detective na dumating sa lugar kung saan naganap ang labanan. Mas malinaw pa sa kanila na si Kasoma ang naging sanhi ng sakuna na iyon. Maya-maya, nasa ospital si Kasoma para bumisita sa kanyang ama. Pagkaraan ng ilang oras kasama siya, tumayo siya at sinabi sa kanya na kailangan na niyang umuwi. Pagkaraan, pumunta siya sa bahay ng Kanagi kung saan nagtitipon ang buong pamilya. Doon, lumapit ang isang babae na nagngangalang Mizaka, na inutusang magsilbi sa lahat ng iniaalok kay Kasoma. Sinasabi niya sa kanya na kung may kailangan siya, kailangan lang niyang tanungin siya. Sa pagkakataong iyon, inabot niya ito at hinawakan siya sa baba. Pagkatapos, tinanong niya kung maaari rin ba niya itong pagsilbihan sa gabi. Pagkarinig nito, nagulat ang dalaga at tumugon na gagawin niya ito kung gusto niya. Pagkatapos, ikikis siya ni Kasoma ngunit hamarang si Ayano at itinulak siya palayo. Pagkatapos, sa pagitan ng galit at selos, sinabi niya kay Kasoma na hindi siya papayag na patuloy itong hawakan siya. Ngunit ang sagot ng dalaga ay gusto niyang pasayahin siya, dahil tumulong siya sa pagkatalo sa angkan ng fuga na pumaslang sa kanyang kapatid. Gayunpaman, sinabi ni Kasoma sa kanya na ang pagkasawi ng kanyang kapatid ay kanyang kasalanan, dahil bago siya pinaslang ni Ryoya, pinatumba siya ni Kasoma at sa parehong paraan, ang isang ito ay masasawi. Doon, nagalit si Mizaka dahil nagsasalita siya ng masama tungkol sa kanyang kapatid at inatake siya ng kutsilyo, ngunit si Kasoma, sa kanyang lakas ng hangin, ay hindi pinapayagan na saktan siya nito. Sa sandaling iyon, binanggit ni Jago na parurusahan niya ang dalaga para sa gawaing ito. Gayunpaman, nakiusap si Kasoma para sa kanya upang hindi siya magkaroon ng gulo. Higit pa rito, idinagdag niya na ang kanyang kapatid ay nasawi dahil siya ay mahina. Pagkatapos, galit na sinisigawan siya ni Ayano na hindi niya dapat pagtawanan ang isang tao para sa kanilang kahinaan. Kaagad pagkatapos, umalis si Kasoma. Sa pagbabago ng eksena, naglalakad si Ayano sa kalye kasama ang kanyang mga kaibigan. Napansin nilang may mali sa kanya dahil galit na galit siya. Doon, tinanong siya ni Yukari kung may nangyari ba sa kanya sa isang lalaki, na mas lalo siyang nagalit. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Kasoma kasama ang isang blonde na babae. Nang makita siya, kinakabahan si Ayano. Doon napagtanto ng kanyang mga kaibigan na siya ay galit tungkol sa isang bagay na may kinalaman kay Kasoma. Gayunpaman, nakaramdam siya ng selos dahil may kasama itong ibang babae. Pagkatapos nito, naalala niya na mayroon siyang gagawin at tumakas. Pagkatapos, nakita namin na ang gusto niya ay malaman kung saan nagpunta si Kasoma kasama ang blonde na iyon, at kung ano ang ginagawa nilang magkasama sa hotel. Kaya, tinawagan niya si Ren at hiniling sa kanya na tulungan siyang hanapin siya. Nang maglaon, pagkatapos maghanap kung saan-saan at hindi siya mahanap, sumuko sila. Ngunit sa sandaling iyon, nakita nila siya sa isang kafe, naghihintay ng isang tao. Nang maglaon, napagtanto nila na nakipagkita si Kasoma kay Mizaka, na siyang babaeng nagtangkang atakihin siya sa bahay ng Kanagi. Pagkatapos, umalis sila sa lugar at pumunta sa isang hotel. Doon ay nakita namin na galit si Ayano sa pag-i-imagine kung ano ang magagawa niya sa babaeng iyon sa kwarto. Biglang, isang sharpshooter ang nagsimulang magpaputok kay Kasoma mula sa rooftop, gayunpaman, umiiwas siya sa mga bala. Pagkatapos, nagpakita ang isang grupo ng mga lalaki na naka-black suit at nagpaputok ng bala sa kanya. Pagkatapos, naghagis sila ng mga granada sa kanya. Pagkatapos ay nalaman namin na si Mizaka ang nasa likod nito, dahil gusto pa rin niyang maghayganti para sa kanyang kapatid na si Teka. Pagkatapos nito, nagulat siya nang makitang nakaligtas si Kasoma sa pag-ataking iyon.
Pagkatapos ay lumikha siya ng isang ipoy-po ng hangin na tinatangay ang kanyang mga umaatake. Isa pa, inamin niya kay Mizaka na siya rin ang tumapos sa sniper. Tumakbo ang dalaga, kaya nagpa siya sina Ayano at Ren na sundan siya, dahil para sa aksyong ito na ginawa niya, dapat siyang managot kay Jago. Nang maglaon, nakita nila siya sa isang rooftop, at sinabi ni Ayano sa kanya na hindi katanggap-tanggap sa pamilya Kanagi na kumuha siya ng mga mersenaryo para ibagsak si Kasoma. Kaya, bilang tagapagmana ng angkan, dapat niyang harapin siya. Pagkatapos ay nakita namin na si Mizaka ay hindi nagplano na sumunod sa kanya at naghahanda ng firepower. Nang makita ito, ipinatawag ni Ayano ang kanyang fire sword. Sa sandaling iyon, dumating si Kasoma upang maiwasan ang labanan. Dala niya ang bag ni Mizaka na nakalimutan niya sa labas ng hotel. Doon, nagkomento siya na hindi siya dapat parusahan, dahil gusto lang siyang tapusin ng babaeng ngunit hindi saktan ang Kanagi. Pagkatapos ay nilapitan siya nito at sinabi sa kanya na hindi niya ito mabibigyan ng kahit anong gasgas. Nagalit si Mizaka nang marinig niya ang paghamak ni Kasoma at inatake siya ng apoy. Gayunpaman, naglagay si Kasoma ng windshield na pumipigil sa kanya na saktan siya. Dahil dito, paulit-ulit niyang sinusubukan habang sinisigawan siya na pinaslang niya ang kanyang kapatid, na nag-iisa sa pamilya na nagmamahal sa kanya. Susunod, nagsimulang umulan, at si Mizaka ay bumagsak sa lupa, natalo. Doon, napaiyak siya nang maalala ang kanyang kapatid na si Teka, na nag-aalaga sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan ni Kasoma na takpan siya ng kanyang Amerikana, ngunit hindi niya ito pinayagan, sinabi sa kanya na hinding-hindi niya ito patatawarin at gagawin niyang pagsisihan niya ito kung saan siya ay tumugon na dapat niyang subukan ito kung iyon ang gusto niya. Kaagad pagkatapos, umalis siya sa lugar. Nang maglaon, nagpakita ang isang misteryosong tao at nagmungkahi kay Mizaka na pagbigyan ang kanyang hiling na magkaroon ng higit na kapangyarihan upang may sagawa ang kanyang paghihiganti. Pagkatapos, hiniling niya sa kanya na tumingin sa kanya, kaya si Mizaka, nang makita ang kanyang mukha, ay nagulat. Nagkomento siya na ito ay simula pa lamang. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Mizaka na gagawin niya ang lahat ng kanyang iuutos, at doon namin natuklasan na ang blonde na lalaking ito ay isang anghel. Pagkatapos, sa isang pagbabago sa eksena, nakita namin si Mizaka na pumapaslang ng mga tao sa pamamagitan ng pagbabalot sa kanila ng malaslime. Ginagawa niya ito dahil ito ang halaga na dapat niyang bayaran sa anghel upang magkaroon ng higit na kapangyarihan at makaganti. Nang maglaon, napansin namin na lumipas ang ilang linggo, at pumunta si Ayano sa hotel na tinutuluyan ni Kasoma. Sinasamahan siya ng mga kaibigan niyang sina Yokari at Nenes, nag-aalala dahil makikita niya ang lalaking gusto niya. Hinihikayat nila siya at nagsabi ng good luck dahil sa tingin nila ito ang unang pagkakataon niya. Nang maglaon, nagpaalam ang mga babae, at pumunta siya sa silid ni Kasoma. Sa pagdating, napagtanto namin na narito lang siya para imbestigahan ang mga kakaibang pagpaslang na nangyayari sa lungsod. Nagkomento sila na ang bilang ng mga biktima ay umaabot sa 100 katao. Pagkatapos ay natuklasan namin na si Ayano ay ipinadala ni Jago upang silang dalawa ang mamahala sa paghahanap ng sinumang sanhi ng pagkasawi. Sa gayon, sinabi sa kanya ni Kasoma na tinatanggap niya ang trabaho, ngunit hindi niya ito kailangan, kaya umalis si Ayano na galit. Nang maglaon, lumakad siya kasama ang kanyang mga kaibigan, iniisip na trinato siya ni Kasoma na parang istorbo. Pagkatapos ay inaatake sila ng Go na pumapaslang sa mga tao ng Tokyo. Gayunpaman, lumalaban si Ayano gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, nakita namin na pinapanood siya ni Kasoma mula sa tuktok ng gusali. Doon, binanggit niya na ang kanyang intensyon ay gamitin ang mga babae bilang decoy para malaman kung sino ang sanhi ng mga pagpaslang sa lungsod, kaya agad siyang nagtungo sa lugar. Sa pagdating, napansin niya na hindi na kailangang gamitin ang kanyang kapangyarihan, dahil si Ayano, kasama ang kanyang espada, ang namamahala sa pag-aalis ng gelatinous mass. Pagkatapos nito, bumalik sa normal ang paligid niya. Sumunod, ininis siya ni Kasoma sa pamamagitan ng pagtatapat na ginamit niya siya bilang decoy para mahanap ang sanhi ng problema. Maya-maya, nakita niya si Mizaka na nakaupo sa isang parke. Doon, nagkomento siya na iniipon niya ang lakas ng buhay ng daan-daang tao upang maging mas malakas at tapusin siya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Ayano, na tumatakbo, galit na galit.
Sinabi niya kay Mizaka na kung ang gusto niya ay tapusin si Kusuma, hindi siya makakasagabal, gayunpaman, hinding-hindi niya siya mapapatawad sa pagtapos ng daan-daang inosenteng buhay. Kasunod nito, ipinatawag niya ang kanyang espada at naghahanda sa pag-atake sa kanya. Ngunit doon, sinubukan ni Kusuma na hikayatin siyang huwag saktan si Mizaka. Nang makita ito, nagkomento si Mizaka na oras na para umalis dahil mahina pa rin siya para talunin si Kusuma. Sa gayon, inatake siya ni Ayano, ngunit nawala siya sa mga bagong kakayahan na natanggap niya. Pagkatapos sa pagbabago ng eksena, nakipagkita si Mizaka sa anghel. Sinabi niya sa kanya na oras na para matanggap niya ang kapangyarihang nakolekta niya. Pagkatapos, si Mizaka ay nag-alis ng suot at nakakaramdam ng takot kapag nakikipag-ugnayan sa mga espiritu ng mga nasawi na tao, dahil naririnig niya ang kanilang mga boses. Gayunpaman, sinabihan siya ng anghel na huwag matakot dahil ito ang pinakadakilang hangarin niya. Doon, nakakaramdam siya ng tiwala at natatakpan mula ulo hanggang paa ng sangkap na ito. Nang maglaon, sa bahay ng Kanagi, ang pamilya Agami ay nagsasabi kay Jogo na si Mizaka ay hindi na pag-aari ng kanilang pamilya, dahil ito ay nagpahiya sa kanila, at sa makatuwid, dapat nilang sirain ito. Gayunpaman, binanggit nila na magiging problema si Kusuma dahil gusto niyang ipagtanggol siya sa anumang paraan, kahit na hiniling sa kanya ni Jogo na lumayo sa kaso. Doon, nakita natin na maalalahanin si Ayano dahil sa tingin niya ay gusto ni Kusuma si Mizaka kung hindi, walang paliwanag kung bakit niya ipinagtanggol siya sa ilang mga pagkakataon. Doon, nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinabing haharapin niya si Kusuma upang hindi ito makagambala sa plano ng pamilya Agami. Susunod, nakilala namin si Kirika, na namamahala sa Tokyo Police Department, at siya rin ang blonde na babae na papaalis ng hotel kasama si Kusuma. Dahil doon, nagseselo si Ayano at gustong malaman kung anong ginawa nila sa araw na iyon, na tumugon na nasa isang work meeting lang sila. Gayunpaman, nilinaw sa kanya ni Kirika na kung ito ay isang informal or work meeting, wala siyang obligasyon na ipaalam sa kanya. Tapos, as usual, nagagalit si Ayano. Maya-maya, nakita nila sa mga kamera na papasok na ang Agami sa simbahan kung nasaan si Mizaka at ang anghel. Sinabi ni Ayano sa blonde na ang kanyang layunin ay subukang pigilan si Kusuma nang hindi bababa sa 3 minuto upang maalis siya ng Agami. Doon, pinagbuksan sila ni Mizaka ng pinto at binati sila ng mabait na parang walang nangyari. Nang makita siya, ang kanyang ama, nagalit, ay sumigaw sa kanya na hindi katanggap-tanggap na ang isang tulad niya ay naglalagay sa panganib sa natitirang bahagi ng pamilya. Higit pa rito, sinabi niya sa kanya na wala na itong karapatang tawagin siyang ama. Pagkatapos, nagkomento siya na akala niya ay darating si Kusuma, ngunit tumugon ang lalaki na hindi kailangang sayangin ni Kusuma ang kanyang oras sa kanya, na sinagot ni Mizaka na naiinggit si Ayano sa kanya dahil maganda ang pakikitungo nito sa kanya. Sa sandaling iyon, si Ayano ay nanunood sa mga security camera. Nang marinig ang komentong ito, lalo siyang nagalit sa dalaga at mabilis na lumabas ng silid. Pagkatapos, nakita namin na pumunta si Kusuma sa lugar at nagkomento na oras na para magsimula. Pagkatapos nito, mayroon siyang alaala noong bata pa siya nang pagtawanan siya ng iba pang mga lalaki sa pamilya Kanagi dahil nasunog siya ng apoy. Pagkatapos, bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan umakyat si Ayano sa tuktok ng isang gusali upang hintayin si Kusuma. Doon, iniisip niya kung talagang mapipigilan niya si Kusuma habang tintaapos ng Agami si Mizaka. Nagmumuni-muni siya sandali, naghihintay na dumating ito. Bigla, kapag malapit na siya, tumalon si Ayano sa kawalan, at habang nahuhulog siya, hinihimok nito ang mga espiritu ng apoy. Susunod, nagsimula siyang maghagis ng mga kapangyarihan kay Kusuma, ngunit lumalaban siya gamit ang isang windshield. Pagkatapos nito, naubusan siya ng lakas at nahulog. Gayunpaman, nasalo siya ni Kusuma. Pagkatapos ay nagkomento na ang kanyang pag-atake ay napakahusay, bagamat hindi ito nagdulot sa kanya ng anumang pinsala. Si Ayano, nagalit, ay umamin na talagang gusto niya itong saktan, kaya hinayaan siya ni Kusuma na mahulog sa isang puno, tinamaan ang sarili hanggang sa maabot niya ang lupa, kung saan sinubukan siyang saluhin ni Ren. Doon, sinabi niya sa bata na halos hindi niya mapigilan si Kusuma. Pagkatapos ay makikita natin na napagtanto ni Kusuma kung bakit siya inaatake. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ang nangyari sa simbahan, at mabilis na tumakbo doon sina Ayano at Ren.
Sa pagdating, natuklasan nila na pinaslang ni Mizaka ang lahat ng sakop ng pamilya Agami. Kaagad pagkatapos, dumating si Kusoma na lumilipad at tinanong siya kung bakit niya ginawa ito kung bahagi sila ng kanyang pamilya, kung saan sinagot ng babae na si Teka lang ang mahal niya. Higit pa rito, idinagdag niya na sa wakas ay dumating na ang oras upang ipaghiganti siya. Pagkatapos ay ibinato niya ang isang bola ng madilim na enerhiya sa kanya, gayunpaman, nabigo itong gumawa ng anumang pinsala. Binabalaan ni Ayano si Mizaka na hindi niya magagawang talunin si Kusoma sa gayong mahinang kapangyarihan, dahil kahit siya, sa kanyang kapangyarihan bilang may apoy na espada, ay hindi nagawa. Doon, nakita namin na hindi naniniwala ang dalaga sa kanyang sinasabi sa kanya at ipinagtapat na tiniyak sa kanya ng kanyang mahal na anghel na kaya niyang talunin siya. Dito, nataranta si Ayano dahil hindi niya kilala kung sino ang anghel na iyon, na kanyang binabanggit. Biglang nagpakita ang bata at lumuhad si Mizaka, hinihiling sa kanya na ipakita sa kanya kung paano maghayganti. Ngunit sagot niya na walang paraan. Pagkatapos ay binanggit niya na ang mga tao ay napakawalang muwang at naniniwala sa lahat ng sinasabi sa kanila. Doon, sumisigaw ng panghihinayang si Mizaka dahil tinapos niya ang buhay ng maraming inosenteng tao upang makamit ang kanyang paghihiganti. Sa sandaling iyon, tumakbo si Ayano at Ren patungo sa kanya ngunit pinatalsik sila ng isang hadlang ng enerhiya. Pagkatapos ay ipinaliwanag dito na ang enerhiyang ito ay naipon ng mga espiritu ng mga taong nasawi, at ngayon ito ay hihigupin ng anghel. Kaagad pagkatapos, sinabi ng bata na ito ang kanyang plano sa simula, upang alisin si Kusoma, at upang makuha ang kapangyarihang iyon, kailangan niyang gumamit ng isang miyembro ng Kanagi. Pagkatapos nito, ipinakilala ng anghel ang kanyang sarili bilang Mikael at sinabi na siya ang mamamahala sa pagsira sa kanyang numero 1 kaaway, si Kusoma. Pagkatapos ay binanggit niya na ang dahilan ay dahil may koneksyon si Kusoma sa kanyang guro. Nang marinig niya ito, lubos niyang naiintindihan ang ibig sabihin ng bata at gumawa ng isang ipoipo na pumapaligid sa kanya, naghahanda para sa pag-atake. Gayunpaman, kinuha ni Mikael si Mizaka at ginawa siyang isang higanteng dragon na nabuo mula sa slimy thingy. Doon, ipinaalala niya sa kanya na kung tatapusin niya ang dragon, masasawi din si Mizaka. Maya-maya pa ay nakapasok na siya sa loob ng halimaw. Sa gayon, tinanong ni Ayano si Kusoma kung paano niya pinaplano na talunin siya, kung saan siya ay tumugon na kailangan niyang maghanap ng paraan upang mailabas si Mizaka ng buhay, anuman ang halaga. Binunot ni Ayano ang kanyang espada at inilunsad ang firepower sa kanya na pumutol sa kanyang ulo. Gayunpaman, natuklasan namin na madali itong mabuo muli. Habang patuloy na umaatake si Ayano sa kanya, nagtataka siya kung bakit labis na ipinagtatanggol ni Kusoma si Mizaka. Pagkatapos ay dumating siya sa konklusyon na gusto niya talaga ang babaeng iyon. Dahil dito, binato siya ng dragon ng ilang galami, ngunit iniligtas siya ni Kusoma sa pamamagitan ng paglalayo sa kanya sa panganib. Sa sandaling iyon, tinanong niya siya kung bakit niya siya iniligtas kung gusto niya si Mizaka. Sinagot ni Kusoma na mayroon siyang sapat na kapangyarihan para iligtas silang lahat. Bukod pa rito, maaari niyang tapusin ang anghel at ang dragon ng sabay. Gayunpaman, napagtanto niya na si Kusoma ay nasugatan nang pumunta siya upang iligtas siya, at nang makitang gusto niyang bumalik sa labanan, hinawakan siya ni Ayano sa leeg at seryosong sinabi sa kanya na kailangan niyang gumaling upang makabalik. Napansin niya ang paraan ng pag-aalaga nito sa kanya at niyayakap siya, na sinasabi sa kanya na balang araw ay maaari siyang maging isang magandang babae. Pagkatapos ay namumula si Ayano at sinabi sa kanya na sigurado siyang magiging isang magandang babae. Pagkatapos ay tiningnan niya ito sa mga mata at hiniling na pigilan ang dragon sa loob ng 5 minuto hanggang sa gumaling ito. Pagkatapos, nakita namin na si Ren ay matapang na nagtatanggol sa sarili laban sa dragon. Biglang dumating si Ayano para suportahan siya, at binati siya sa mahusay na gawaing ginagawa niya. Sa gayon, pumasok si Kusoma sa isang estado ng konsentrasyon at humihingi ng kapangyarihan ng lahat ng hangin. Pagkatapos ay tumungo siya sa labanan at pinalakas ang kapangyarihan ni Ayano, sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang fire sword ng mas malakas na asul na apoy. Pagkatapos ay itinulak niya siya sa hangin hanggang sa maabot niya ang dragon. Pagkatapos, hinahati niya ito gamit ang kanyang fire sword. Nang maglaon, hindi makapaniwala ang anghel na, sa kabila ng pagkakaroon ng lakas ng 1,000 tao, natalo nila siya. Pagkatapos nang makita niya ang mga mata ni Kusoma, napagtanto niya kung bakit siya napakalakas.
Maaring mapansin niya na siya ang kontratista, sa makatuwid, siya ay gumawa ng isang kontrata sa espiritu ng hangin. Doon, nakahiga sa lupa, nagsimulang sumigaw si Mikael ng sumpa sa kanyang ngunit tinupok ng apoy. Maya-maya, nilapitan ni Kosoma si Mizaka, na walang malay sa lupa. Kapag ginaisang niya ito, tinakpan niya ito ng kanyang Amerikana, na sinasabi sa kanya na dapat silang umuwi. Hiniling niya sa kanya na hayaan siyang masawi dahil nakagawa siya ng isang mortal na kasalanan, ang pagpaslang sa libu-libong tao. Ngunit sinabi sa kanya ni Kosoma na hindi siya papayag dahil hindi siya dapat tumakas mula sa bigat ng kanyang pagkakasala. Pagkatapos, tinanong siya ni Mizaka kung may paraan ba para mabayaran ang ganoong kalaking kasalanan. Gayunpaman, wala siyang sagot. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi niya sa kanya na ang unang taong dapat niyang gantimpalaan ay siya dahil siya ang pinakanasaktan niya. Doon, hinihiling ni Kosoma na dapat niyang bayaran siya ng kanyang katawan. Nang marinig niya ito, namula siya at pumayag. Pagkatapos, binanggit ni Kosoma na kailangan niyang mabuhay para mabayaran ang ginawa niya. Higit pa rito, siya ang unang gagantimpalaan. Sa pagbabago ng eksena, pumunta sina Kosoma, Ayano, at Ren upang bisitahin si Mizaka sa isang kumbento kung saan siya nakakulong. Dito, natuklasan namin na nagpasya si Jago na ilagay siya doon, ngunit sa palagay niya ay hindi sapat ang mga panalangin para kanselahin ang kanyang kasalanan. Habang naglalakad sila, tinanong ni Mizaka si Kosoma kung bakit siya nagpasya na iligtas siya. At muli, nakikita natin ang alaala noong bata pa kung saan tinutukso siya ng iba dahil hindi niya alam kung paano kontrolin ang kapangyarihan ng apoy. Gayunpaman, ipinakita nila sa amin na ipinagtanggol siya ni Mizaka sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na, kahit na hindi niya makontrol ng maayos ang kapangyarihang iyon, wala silang karapatang abalahin siya. Kaya naman hinding-hindi makakalimutan ni Kosoma na mayroon siyang magandang ginawa para sa kanya. Pagkatapos ay bumalik kami sa kasalukuyan at nagpaalam sila sa babae. Bago umalis, ipinaalala ni Kosoma kay Mizaka na kailangan pa niyang gantimpalaan siya ng kanyang katawan. Siya ay tumugon na kapag siya ay umalis sa kumbento, gagawin niya ito. Pagkatapos nito, umalis na sila habang pinapagalitan ni Ayano si Kosoma dahil iniisip pa rin ito ang reward ni Mizaka. Pagkatapos sa isang pagbabago ng eksena, ang isang kaklase ni Ayano ay naglalakad sa mga pasilyo ng paaralan, at doon, natakot siya nang makakita siya ng asol na globo ng enerhiya na humahabol sa kanya, na humihiling sa kanya na bumalik sa bahay. Saka naisip ng dalaga na galing ito sa puno ng cherry na nasa gitna ng pesyo. Kaagad pagkatapos, inatake siya ng enerhiya. Kinabukasan, sa bahay ng Kanagi, sinabi ni Jago sa kanyang anak na babae na ang presensya ay nakita sa academy kung saan siya nag-aaral. Ito ay mga espiritong enerhiya na naglalakad sa mga bulwagan ng paaralan. Sa makatuwid, inatasan niya siya na siyasatin ang kakaibang hindi pangkaraniwang bagay na ito. Gayunpaman, upang hindi malagay sa panganib ang magiging pinuno ng pamilya Kanagi, nagkomento siya na sasamahan siya ng isang bodyguard. Sa sandaling iyon, pumasok si Kosoma, at kinabahan si Ayano. Sinabi niya sa kanyang ama na hindi niya kailangan ng kasama. Higit pa rito, hindi maaaring payagan ang isang tao mula sa labas na pumasok sa paaralan upang mag-imbestiga, ngunit hindi pinagbigyan ni Jago ang kanyang kahilingan. Pagkatapos ay hinayla siya ni Kosoma palayo, na sinasabi sa kanya na aalagaan siya ng mabuti. Pagdating sa akademya, tinanong niya ito kung bakit niya tinanggap ang trabahong ito, kung saan sumagot si Kosoma na binabayaran siya ni Jago ng napakahusay para sa mga misyon na ito. Pagkatapos ay nakarinig sila ng ingay sa likod ng mga palumpong, at naghagi si Ayano ng bowl ang apoy. Gayunpaman, pinatid siya ni Kosoma gamit ang kanyang paa upang ilihis ang pag-atake. Tinanong niya siya kung bakit niya ginagawa ito, ngunit ipinakita ni Kosoma sa kanya na walang banta doon. Kaagad pagkatapos, natuklasan namin na ang kanyang mga kaibigan, sina Yokari at Nenes, ay nagtatago sa likod ng mga palumpong. Nagulat si Ayano dahil akala niya ay sikreto ang bagay na iyon. Gayunpaman, ang kanyang mga kaibigan ay napakahusay na alam tungkol sa kaganapang ito. Ipinaliwanag nila na, ayon sa mga alingawngaw, ang pagpapakita na ito ay nangyayari pagkatapos ng 7 nanograms gabi. Sa gayon, hiniling ni Ayano na umalis sila dahil hindi niya alam kung gaano kadelikado ang kanilang kinakaharap. Ngunit tumugon sila na kung may mangyari, matutulungan sila ni Kosoma.
Pagkatapos nito, binanggit ni Kasoma na hindi niya aalagaan ang sinuman, bodyguard lang siya ni Ayano. Tapos nagkomento siya na kung dadalhin niya ang dalawang iyon, siya ang dapat mag-asikaso sa kanila. Pagkatapos, galit, pumayag si Ayano na payagan ang mga babae. Gayunpaman, ang kondisyon na dapat nilang matugunan ay gawin ang lahat ng hinihiling niya sa kanila, at hindi sila maaaring kumilos ng mag-isa. Susunod, nakita namin na sina Yokari at Nenes ay nasa sabik na maranasan ang pakikipagsapalaran na ito. Sa pagpasok, nagsimulang magsalita si Yokari tungkol sa mga multo sa paaralan na namamahala sa pagdudulot ng kaguluhan sa buong lugar. Doon, sinagot ni Ayano na lahat ito ay kasinungalingan at walang kinalaman ang Will-o'-the-Wisp sa mga kwentong iyon. Higit pa rito, idinagdag niya na kung may kakaibang presensya, malalaman ito ni Kasoma. Sa sandaling iyon, huminto si Kasoma dahil may hinala siyang kakaibang nangyayari. Pagkatapos nito, umihip ang malakas na simoy ng hangin, itinaas ang palda ng mga babae. Kaagad pagkatapos, nagalit si Ayano kay Kasoma dahil sa tingin niya ay ginawa niya ito. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang espada at sinubukang tamaan siya. Ngunit sa sandaling iyon, nakita namin ang asol na apoy na tumatawid sa pasilyo at dumadaan sa harap nila. Sa makatuwid, napagtanto ni Ayano na hindi siya ang naglunsad ng bug zone ng hangin. Mamaya, patuloy silang naghahanap ng apoy sa paligid ng paaralan. Pagkatapos, sinabihan ni Kasoma si Ayano na tumalikod. Doon, muli naming nakita ang maliit na orb na mabilis na dumaan at tinamaan si Ayano, na ikinahimatay niya sa sahig. Pagkatapos ay nagising siya, nabalisa, at nagsimulang umatake sa kanya gamit ang kanyang mga kakayahan sa apoy, ngunit pinigilan ni Kasoma ang kanyang pag-atake upang hindi niya mapinsala ang enerhiya. Nagkomento siya na mas mabuting sundan ito para makita kung ano ang gusto niya, kaysa subukang sirain siya. Nang maglaon, ang orb ay nagpapadala ng isa pang bug zone ng hangin sa kanila, na nagpabagsak sa mga babae sa lupa. Sa gayon, bumangon si Ayano at hinabol ito, ngunit pinabagsak niya ito sa hagdan. Nang maglaon, binuhat si Ayano ng kanyang mga kaibigan sa kanilang mga balikat dahil siya ay nasugatan ng husto. Nagalit siya dahil iniisip niya na si Kasoma ang gumagawa ng lahat ng ito. Pagkatapos, pinadulas ng espiritu ang mga babae at sinisigawan sila na umalis doon. Pagkatapos nito, nakita namin ang isang pagkakasunod-sunod kung saan ito ay patuloy na naglalaro sa mga babae upang paalisin sila. Susunod, pumasok sila sa isang silid, at habang pinapatuyo ng mga babae ang kanilang mga uniforme, binanggit ni Kasoma na ang lahat ng hangin sa lugar ay naiipon sa pesyo. Kaya, nagpa siya silang lumabas. Sa kanyang pag-alis, isang balde ang bumagsak sa ulo ni Ayano, kaya ipinatawag niya ang kanyang apoy at nagsimulang maghagis ng mga apoy dito. Hiniling sa kanya ni Kasoma na huminto, ngunit napaiyak siya, sinabi sa kanya na hindi niya alam kung gaano nakakahiya ang lahat ng ito. Sa makatuwid, inutusan niya ang Will-o'-Wisp na huminto sa paglalaro at lumapit ngunit pananggahasan niya ang mga ito na hulihin siya. Pagkatapos si Kasoma sa kanyang wind power, ay paulit-ulit siyang hinamped sa lupa. Doon, natuklasan namin na sa loob ng energy sphere, mayroong isang maliit na diwata na nahihilo sa mga hampas. Doon, ipinaliwanag nila sa amin kung ano ang pixie. Ito ay isang uri ng mga diwata na may kaugnayan sa hangin at gumagawa lamang ng kalokohan. Kaagad pagkatapos, sinubukan siyang hampasin ni Ayano, ngunit pinigilan siya ni Kasoma. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na kung huminahon siya, yayain siya nito mamaya, kaya tinanggap niya. Gayunpaman, nagbabala si Kasoma na gagastol siya ng mas malaki kaysa sa babayaran ng kanyang ama para sa misyon na iyon. Nang maglaon, binanggit ng diwata na naroon siya upang tuparin ang pangarap ng isang naghihingalong matanda. Sinabi niya na ito ay tumutukoy sa lumang puno ng cherry na Nolalanta. Sa sandaling iyon, lumipad siya papunta dito at tinawag ang iba pang pixies. Doon, lahat sila ay lumilipad ng paikat sa paligid nito, at sa sandaling iyon, ang puno ng cherry ay namumulaklak ng ilang segundo. Pagkatapos nito, kapag naabot ang layunin nito, umalis ang mga energy orbs, at ang mga bulaklak ng puno ay kumalat sa hangin. Kaagad pagkatapos, ang mga babae ay nagkomento na iyon ang huling pamumulaklak ng isang matandang puno ng cherry. Maya-maya, habang pauwi, masaya si Ayano at ang kanyang mga kaibigan dahil kahit maraming awkward na nangyari noong gabing iyon, sa huli, ang sarap tingnan kung paano tinulungan ng mga pixies ang puno.
Dahil doon, nagalit siya kay Kasoma dahil alam niya na ang espiritu ay ilang makulit na diwata lamang. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kanila ang totoo dahil natutuwa siyang makitang magalit si Ayano. Pagkatapos sa isang pagbabago ng eksena, nakita namin na si Ren ay nasa silid-aralan, at ang kanyang kaibigan na si Kinan at ang kanyang kaibigan na si Techo ay nakikipagkompetensya kung sino ang maaaring manatili upang makipaglaro sa kanya. Doon, pareho silang hinihila siya sa mga braso, ngunit sa pagkakataong iyon, bumitaw si Techo, dahilan para matamba ang dalaga. Mamaya, tumakas siya kasama si Ren. Gayunpaman, mabilis na bumangon si Kinan at si Nico ang lalaki. Pagkatapos, tinanong niya si Ren kung handa na ba siyang mamasyal ng magkasama. Nang maglaon, naglalakad sa kalye, iminungkahi ni Kinan na magkaraoke. Doon, hindi niya maintindihan kung bakit gustong makipag-date sa kanya ni Kinan imbes na pumili ng mas malakas at mas lalaki, tulad ng kapatid niyang si Kasoma. Sa isang pagbabago sa eksena, si Kasoma ay kasama ni Ayano sa isang abandonadong bodega. Nakipaglaban siya sa espiritu habang nanonood si Kasoma. Matapos talunin ito, binanggit ni Ayano na hindi siya makapaniwala na binayaran siya ng kanyang ama para tapusin ang mga espiritu, ngunit siya ang talagang nag-aalis sa kanila. Para sa kadahilanang iyon, hiniling niya kay Kasoma na pumunta sa hapunan. Pagkatapos, napagtanto namin na siya ay nag-imbita sa kanya upang kumain sa ilang mga okasyon. Mamaya, bumalik kami sa eksena ni Ren habang pauwi siya. Komento niya na super gabi na at pagod na siya. Sa sandaling iyon, napansin niya na ang isang babae ay nasa parke, kumakanta ng sikat na kanta na Apati. Doon, sinabi nito sa kanya na gusto niyang makipaglaro sa kanya, ngunit bago iyon, ipinahiram niya sa kanya ang kanyang Amerikana para hindi siya malamigin. Sa kabilang banda, nakikita namin sina Kasoma at Ayano na naghahapunan sa isang magandang restaurant. Tinanong ni Kasoma kung bakit palagi siyang nag-order ng pinakamahal na pagkain. Doon namin nalaman na ginagawa niya ito dahil binabayaran siya ng kanyang ama ng malaking pera para gawin ang mga simpleng misyon, kaya ang pinakamaliit na magagawa niya ay paggastos ng kaunting pera. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ni Kasoma na tinatawag siya ng isang pixie fairy mula sa labas, kaya sinabi niya kay Ayano na maaari niyang gawin hanggat gusto niyang tapusin ang kanyang pagkain dahil kailangan niyang lutasin ang isang bagay na apurahan. Susunod, bumalik kami kay Ren, na nagsasaya kasama ang babae sa swings. Tinanong niya kung ano ang pangalan niya, ngunit nalungkot ang babae, at pagkaraan ng ilang segundo, sinagot niya na ang pangalan niya ay Ayomi. Sa susunod na eksena, nakita namin si Kasoma na lumabas sa isang eskinita upang salubungin ang diwata. Sinabi niya sa kanya na sinabi sa kanya ng pinuno ng mga pixies na ang kontratista lamang ang makakatulong sa kanila na mabawi ang kayamanan na ninakaw ng mga tao. Dahil kung wala ang kayamanan na ito, ang kanyang pamilya ay mawawala. Nang makitang desperado na ang nilalang, tinanong ni Kasoma kung magkano ang magiging gantimpala, ngunit nagkomento ang diwata na sila ay mga pixies, kaya wala silang kayamanan. Isa pa, inisip niya na obligado itong tulungan sila dahil nakipagkasundo siya sa Wind Spirit. Pagkatapos nito, hinampad siya ni Kasoma sa pader na nagsasabing hindi siya obligadong tumulong sa sinuman. Pagkatapos, nakiusap siya sa kanya na tulungan sila, at bilang gantimpala, bibigyan nila siya ng ilang ginto at mga alahas. Doon, nagkomento si Kasoma na kukunin niya ang kalahati ng yaman ng kanyang mga lahi. Pagkatapos, walang awa, sinabi niya sa kanya na ito ay negosyo. Maya-maya, nakita namin sina Ren at Ayomi na nagpapahinga sa park. Binanggit ni Ayomi na hindi pa siya nagkaroon ng ganoong kasiyahan, kung saan si Ren ay tumugon na maaari silang maglaro ng maraming beses hanggat gusto niya. Biglang sumulpat ang ilang private security guys at pinahirapan si Ren at saka inaresto ang babae. Gayunpaman, tinamaan niya ang isa sa kanila at pinalaya siya. Pagkatapos, bilang tanda ng pagbabanta, tinutunaw niya ang baril na kanilang ginagamit. Doon, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa mga lalaki bilang Ren Kanagi, at nang marinig ang kanyang apelyido, nagulat sila dahil ang pamilya Kanagi ay kilala bilang mga Master of Fire. Pagkatapos, iniulat nila na ipinadala sila ng pamilya Tabuki upang ibalik si Ayomi sa kanyang tahanan. Sa sandaling iyon, hindi alam ng bata kung anong desisyon ang gagawin, kung protektahan siya or hahayaan siyang kunin. Doon, itinaboy niya ang mga bodyguards gamit ang kanyang firepower, na nagbabala sa kanila na puputulin niya ang kanilang mga binti kung sila ay lalapit. Kaya, natakot sila, sumakay sa kotse, at umalis.
Nang maglaon, sinabi ni Jago kay Ayano na nakatanggap siya ng tawag mula sa pamilya Tabuki, na nagalit dahil hindi sila pinayagan ng batang lalaki na kunin ang babae. Sa makatuwid kung sasaktan nila si Ren, dapat payagan ito ng Kanagi, dahil sa ganoong paraan sila ay magkakasundo. At doon, nagkomento si Ayano na siya mismo ang bahala sa paghahanap sa kanya. Ngunit bago umalis, iminungkahi ng kanyang ama na sabihin niya kay Kasoma upang matulungan niya sila. Gayunpaman, nasaktan siya dahil ayaw niyang umasa kay Kasoma sa anumang misyon. Nang maglaon, habang nagmamaneho si Kasoma sa kalsada, ipinakita sa kanya ng diwata kung ano ang hitsura ng kayamanan na ninakaw mula sa kanila. Doon, ipinaliwanag niya na ang mga nagnakaw nito ay ang pamilya Tabuki. Binanggit niya na ang mga ito ay makapangyarihang mga wizard na namumuno sa kapangyarihan ng lupa, at sila ay walang awa at mayabang. Gayunpaman, tila naudyukan siyang harapin ang mga ito. Maya-maya, dumating sila sa Tabuki Mansion. Pumasok si Kasoma sa bahay, kasama ang diwata. Nagulat sila nang makita siyang kasama ang nilalang na iyon, at sinabi sa kanila ni Kasoma na sila ay mga kriminal para sa pagwasak sa lupain ng mga pixies. Doon namin nadiskubre na ninakaw ng Tabuki ang pixie treasure para magsagawa ng ritual na binubuo ng pagbubuklod sa Mount Fuji. Isa itong malaking bulkan na malapit ng sumabog. Pagkatapos, umalis si Kasoma sa lugar upang maghintay sa labas para sa kanilang pag-atake sa kanya. Doon, sa harap ng bundok, tila ini-enjoy niya ang sandaling iyon. Nagkomento siya na inaabangan niya ang pagbibigay sa kanya ng isang mahusay na laban. Nang marinig ito, ang diwata, natakot, ay nagsabi na isang pagkakamali para sa espiritu ng hangin na gawing kontratiste si Kasoma. Sa pagbabago ng eksena, nagkita sina Ren at Ayomi sa istasyon ng subway. Doon, napansin natin na alerto siya, sinisigurado na hindi sila hinahabol. Pagkatapos, humingi ng paumanhin ang kaibigan niya dahil nakonsensya siya sa sitwasyon. Pagkatapos, nilinaw ni Ayomi na ang dahilan kung bakit niya hiniling na makita niya ang dagat ay dahil gusto niyang makakita ng maganda gamit ang sarili niyang mga mata bago dumating ang wakas na nagbibigay sa amin na maunawaan na siya ay dumaranas ng isang mahirap na oras. Dahil sa huling komantong ito ay nalilito si Ren, kaya humingi siya ng karagdagang impormasyon, ngunit iniiwasan ni Ayomi ang tanong nito sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. Kinakabahan siya sa gawang ito, at hindi niya alam kung paano kumilos. Sinabi sa kanya ni Ayomi na magiging mas mainit sila sa ganoong paraan. Maya-maya, nakita namin si Kasoma na nakatayong nagbabantay sa isang puno. Doon, napakaingay ng Pixie Fairy, sa kadahilan ng iyon, hinampad siya nito para tumahimik at itigil ang pang-iistorbo sa kanya. Pagkatapos ay binalaan niya ito na huminto sa paggawa ng ingay, or matutuklasan sila, ngunit hindi siya pinapansin ng diwata. Para sa kadahilanang ito, binibigyan siya ni Kasoma ng isang kin upang aliwin ang kanyang sarili. Bagaman, dahil siya ay napakaliit, siya ay nawalan ng lakas at bumagsak sa lupa. Bumalik sa subway, ibinalita ni Ren kay Ayomi na malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon. Pagkatapos nito, binanggit niya na kapag nakita niya ang dagat, babalik siya kaagad sa angkan ng Tabuki. Tutol si Ren dahil tinatrato siya ng angkan na parang hindi siya tao, gayunpaman, binanggit ni Ayomi na doon siya nabibilang. Nang maglaon, bumaba sila sa subway para tumungo sa dagat at nakaramdam ng pagyanig na tumatagal ng maikling panahon. Kasunod nito, sinabi sa kanya ni Ren na napakadalas nito kamakailan. Maya-maya, habang papunta sa dalampasigan, tumitig si Ayomi sa isang panaderia. Nang mapagtanto ito, niyaya niya itong kumain ng mga stuffed bun bago pumunta sa dagat. Habang kumakain sila, inalok siya ni Ren na sumama sa kanya at sa kanyang pamilya, dahil mapoprotektahan nila siya. Gayunpaman, tumanggi si Ayomi at ipinagtapat na ang kanyang tunay na pangalan ay Asomi Tabuki. Nang malaman ito, nagulat ang batang lalaki dahil ang pakikitungo sa kanya ng kanyang pamilya ay parang hindi tao. Pagkatapos, tinanong niya siya kung alam niya kung ano ang ipinagdiriwang sa araw ng Tesay. Sa pagbabago ng eksena, makikita natin na ipinapaliwanag ni Kasoma sa diwata ang tungkol sa seremonya ng Tesay, na isinasagawa dahil 300 taon na ang nakalilipas, ang Mount Fuji ay pumutok at ang enerhiyang taglay nito sa loob ay naging dahilan upang ito ay maging isang demonyong halimaw. Isa itong napakalaking nilalang, na ang mga hakbang ay nagdulot ng panginginig. Sa oras na iyon, naruroon ang pamilya Tabuki upang labanan siya, kaya tinatakan ng pinuno ng pamilya ang demonyo at pinigilan ang pagsabog.
Gayunpaman, sa sandaling makumplito ang selyo, binawian siya ng buhay. Gayunpaman, ang selyo lamang ay hindi sapat sa makatuwid mula sa panahong iyon hanggang sa kasalukuyan. Dapat nilang palakasin ang selyo tuwing 30 taon. Nagiging sanhi ito ng angkan ng tabuki na isakripisyo ang isang miyembro ng kanilang pamilya kapag tapos na ang oras, ngunit ito ay isang kadudad-dad ang kasanayan dahil ang napili ay masasawi kapag ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Nang maglaon, nalaman natin na si Ayomi ang priestess na magsasagawa ng seremonya. Nang malaman ang lahat ng ito, nawalan ng pag-asa si Ren sa sitwasyong pinagdadaanan ng kanyang kaibigan. Sinabi niya sa kanya na tatatakan niya ang Mount Fuji dahil tungkulin niya ito at hindi niya ito ginagawa para lang sa angkan ng tabuki, dahil naniniwala siya na kung may iligtas niya ang nayon, magkakaroon ng layunin ang kanyang buhay. Iniisip niya na ang kanyang panalangin ay makakasama sa sagradong bundok at mapoprotektahan ang rehiyong iyon magpakailanman, ngunit bago siya masawi, gusto niyang magkaroon ng sariling alaala dahil ang kanyang mga alaala ay mula sa iba. Doon, binanggit niya na ang kanyang huling hiling ay lumikha ng kanyang sariling mga alaala. Dahil dito, naisip ni Ren na nawala ang kanyang memorya. Gayunpaman, nilinaw ng batang babae na ipinatupad nila ang mga alaala ng ibang tao. Pagkatapos ay ipinangako niya sa kanya na paprotektahan niya siya sa lahat ng mga paraan. Nang maglaon, nakita natin na labis na masaya si Ayomi habang nakikita niya ang dagat gamit ang kanyang sariling mga mata. Sa sandaling iyon, nagkomento si Ren na mas maganda ito sa araw. Pagkatapos, ipinahayag niya sa kanya na perpekto ito at nagpapasalamat siya sa pagdala sa kanya doon. Pagkatapos nito, naglunsad si Ren ng isang bowl ang apoy na nagbibigay ng ilusyon ng pagiging isang araw sa tanghali. Napaiyak nito si Ayomi dahil wala pang nakatrato sa kanya ng maayos. Sa tiyak na sandaling iyon, dumating ang isang babae na nagngangalang Maika, na kamukhang kamukha ni Ayomi, kaya inakala ni Ren na siya ay kanyang kapatid. Gayunpaman, nang marinig ito, ang babae ay nasaktan dahil hindi siya makapaniwala na sila ay magkamag-anak. Sumunod, ipinaalam sa kanya ng kanyang assistant na nagngangalang Eugene na kailangan nilang magmadali, kaya hiniling niya kay Ren na ibalik si Ayomi. Pero napapansin namin na parang bagay ang trato sa kanya ni Maika. Pagkatapos ay binalaan niya ito na huwag makialam sa mga panloob na gawain ng pamilya Tabuki dahil kung hindi, ituturing niya itong direktang pag-atake sa kanyang bahagi, at sila ay magkaaway. Doon, sinabihan ng babae si Ren na huwag mag-alala tungkol sa kanya at diretsyong tinungo si Maika. Gayunpaman, sinasampal siya ng isang ito. Nang bumagsak siya sa lupa, hinawakan siya ng kanyang assistant sa buhok at sinimulang ihampad siya sa lupa, na humihingi ng tawad sa kanyang guro. Nang makita ito, nagalit si Ren at binato sila ng bowl ang apoy. Dahil dito, nagkaharap sina Eugene at Ren sa isang labanan kung saan natalo siya ni Ren gamit ang kapangyarihan ng magma. Nang maglaon ng hamanin niya si Maika, ginamit niya ang babae bilang isang kalasag at ipinahayag na siya ang kanyang clone. Idinagdag pa niya na ang tanging layunin nito ay isil ang Mount Fuji sa lugar. Sa sandaling ibunyag nila ang impormasyong ito sa kanya, hindi makapaniwala si Ren, ngunit kinumpirma ito ni Ayomi at idinagdag na, kahit na tila ito ay 10 taong gulang, ito ay aktwal na nilikha noong 1 buwan lamang ang nakalipas. Maya-maya, dumating si Ayano upang hanapin si Ren, na nakaluhod sa lupa, na nabigla sa lahat ng kanyang natuklasan. Sa makatuwid, tinanong niya si Maika kung ano ang nangyari sa kanya, kung saan siya ay tumugon na hindi bababa sa hindi siya sinaktan ng pisikal, na nagpapahiwatig na ito ay naapektuhan mentally. Sa sandaling iyon, dinala nila si Ayomi sa mansyon na binabantayan ni Kasoma. Nang makita silang bumaba ng sasakyan, nakilala ng diwata na nasa loob ng batang babae ang mahiwagang bato na ninakaw nila sa kanyang nayon. Sa makatuwid, sinabi niya kay Kasoma na ito ang perpektong oras para tapusin si Ayomi at kunin ang kanyang kayamanan. Nang marinig ito, sinabi ni Kasoma sa kanya na kapag nasa kalagitnaan sila ng seremonya, dapat nilang isagawa ang plano, dahil gusto niyang matakot ang lahat na makitang sinisira niya ang lahat. Nang maglaon, nakita namin na nasa sabik si Maika nang makita niya ang isang babaeng may itim na buhok na nagngangalang Kiraha, at dinala niya ito upang makipag-usap ng mag-isa. Kinaumagahan, ang assistant ni Maika ay nagreklamo kay Kiraha na ang kanyang guro ay hindi bumalik sa silid noong nakaraang araw. Doon, hiniling niya na dalhin siya kaagad sa kanyang guro. Pagkatapos, dahil sa pagpupumilit ni Eugene, dinala niya siya sa lugar kung saan gaganapin ang seremonya.
Pagkatapos ay pumasok silang dalawa sa isang kuwebo, ngunit pagdating nila sa gitna, nakita namin na si Micah ay nakulong sa loob ng isang kristal na bato. Sa sandaling iyon, binanggit ni Kiroha na dahil tumakas si Ayumi bago pa siya maging handa, hindi sapat ang kanyang kapangyarihan. Sa makatuwid, kailangan nilang ilagay ang lahat ng kapangyarihan ni Micah sa loob ni Ayumi upang maisagawa niya ang ritual. Pagkatapos ay idinagdag niya na ang tesay ay mas mahalaga kaysa sa anupaman at dapat gawin sa anumang halaga. Sinabi sa kanya ni Kiroha na hindi masasawi si Micah hanggat hindi naaantala ang seremonya. Pagkatapos ay iminumungkahi niya sa assistant na kung gusto niyang iligtas siya, dapat niyang talunin si Kusuma na pumasok sa mansyon noong nakaraang araw. Pagkatapos, nag-aalok siya sa kanya ng kapangyarihan na tutulong sa kanya na pangalagaan ang kanyang minamahal. Pagkatapos sa isang pagbabago ng eksena, binalaan ni Jago ang kanyang anak na babae na, sa kabila ng pagkamuhi sa pamilya Tabuki, hindi siya dapat makahadlang sa kanilang ritual sa seremonya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na dapat niyang sabihin sa kanya ang isang bagay na mahalaga tungkol kay Ren. Pagkatapos nito, nakita namin na kausap ni Kiroha ang kanyang ama, na nakakulong sa loob ng isang rebulto. Sinabi niya na mayroon silang ilang mga hadlang na pumipigil sa pagsasagawa ng seremonya ng Mount Fuji. Ang una ay si Ren, at ang pangalawa ay si Kusuma. Sa sandaling iyon, nalaman namin na siya ang nagkulong sa kanyang ama sa loob ng rebultong iyon mula nang sinubukan nitong tapusin siya, na nabigo sa pagtatangka. Doon, sinabi niya sa kanya na para sa seremonya, gagamitin niya si Micah bilang isang priestess. Pagkatapos nito, umalis siya, habang sinisigawan siya ng kanyang ama. Nang maglaon, sa isang pagbabago sa eksena, nagreklamo si Ayano kay Ren dahil sa pag-abandone sa kanyang kaibigan, ngunit idinadahilan niya ang kanyang sarili sa pagsasabing nilikha si Ayumi lalo na para gawin ang seremonyang iyon, sa makatuwid, dapat nitong tuparin ang kanyang misyon. Gayunpaman, sinisigawan niya ito tungkol sa kung paano wala itong magagawa para iligtas siya. Pagkatapos ay nagmuni-muni ang bata dahil alam niya na kung gagawin niya ang anumang bagay upang maiwasan ang seremonya, ang Mount Fuji ay sasabog. Matapos maalala ang mga magagandang pagkakataon na kasama niya ito, nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinabi sa kanya na gusto niyang makita si Ayumi. Bilang karagdagan, gusto niyang humingi ng tawad at aminin kung gaano siya kasaya noong nakaraang araw. Nang marinig ito, natuwa si Ayano, sinabi sa kanya na ganyan ang tunay na lalaki, kaya't magsasama silang dalawa para iligtas ang babae. Pagkatapos nito, nakita namin na handa na si Ayumi para sa seremonya. Doon, kinukutya siya ni Kiroha dahil hindi siya ipinagtanggol ng kanyang nobyo at pinayagan siyang madala. Pagkatapos, idinagdag niya na ganun talaga ang mga lalaki. Maya-maya lang ay dumating na ang security, 2 fire magician ang pumasok sa lugar, at doon ay natuwa ang babae dahil hinala niya na si Ren iyon. Sa labas, nakikita namin kung paano dumaan si Ayano at ang batang lalaki sa mga bodyguard na naglulunsad ng mga pag-atake ng apoy sa kanila. Biglang nagpakita ang isang higanteng halimaw na bato, na hindi napinsala ng apoy. Nahuli niya si Ren at madaling nalabanan ang mga pag-atake ng espada ni Ayano. Habang ang bata ay hindi makagalaw, napagtanto niya na ang boses ng higanti ay kapareho ng boses ng assistant. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Eugene na ang dahilan kung bakit siya nagbago sa ganoong paraan, ay dahil gusto niyang maging mas malakas para protektahan si Micah. Kaya, ginawa siyang halimaw ni Kiroha para maiwasan ang mga pagkagambala sa seremonya. Sa sandaling iyon, isang bagay ang pumutol sa Stone Giant sa kalahati, pinalaya ang bata. Doon, nakita namin na nagulat sila nang makitang si Kusuma ang may gawa nito. Sinabi niya sa kanila na huwag maging pabaya, dahil buhay pa ang halimaw. Ang higanti ay muling nabubuhay. Nang makita ito, nagkomento si Kusuma na karaniwan sa pamilya Tabuki ang magsakripisyo ng isang bagay para protektahan ang isang tao. Ito ay dahil sa paniniwalang ito na, sa loob ng maraming taon, sila ay nagsakripisyo ng marami sa kanilang sarili. Doon, may alaala si Eugene noong bata pa si Micah at ipinagtapat na ang kanyang tadhana ay isakripisyo ang sarili para pakalmayan ang bundok. Hinihiling niya sa kanya na kung isang araw ay susubukan niyang tumakas, huwag siyang payagan. Mula sa araw na iyon, nanumpa siya ng katapatan sa kanyang minamahal. Pagkatapos nito, bumalik tayo sa kasalukuyan, at bumangon siya upang tuparin ang kanyang misyon. Gayunpaman, lumapit si Ren upang subukang kumbensihin siya na ang pagsasakripisyo ng kanyang buhay ay hindi ang pinakamahusay na pagpipilian.
Ngunit sinigawan siya nito na dapat nilang gawin ito upang mapatahimik ang bulkan. Pagkatapos na pagtanto ni Ren na ang kalaban na dapat nilang talunin ay ang Mount Fuji. Gayunpaman, inaatake siya ng halimaw na bato, ngunit na-neutralize ito ng batang lalaki gamit ang firepower. Gayunpaman, ang apoy na ito ay maaaring makasakit sa kalaban dahil ito ay isang espesyal na pamamaraan. Sa gayon, ang kapangyarihan ng apoy ay sumire sa higanti, kaya natapos ang labanan. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Kasoma kay Ayano na nagawa ito ng kanyang kapatid dahil pinurify niya ang mga elemento ng bato upang hindi maapektuhan ang buhay ng kalaban. Nang maglaon, sinabi sa kanila ng bata na ang kalaban na dapat nilang talunin ay ang bulkan. Kaya, gusto ni Kasoma ang ideyang iyon at ipinagmamalaki niya ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos nito, binato sila ni Kiroha ng isang higanteng bato na nagawa nilang iwasan. Doon, mapapansin ni Kasoma na ang babae ay nakipag-alyansa sa Beast, sa kadahilanang ito ay mas makapangyarihan. Bago simulan ang laban, nagpasya si Kasoma na ipadala si Ren kasama si Ayomi sa pamamagitan ng malakas na hangin. Pagdating sa lugar, tuwang-tuwa si Ayomi na makita siya, at humingi siya ng paumanhin sa pagpayag na madala siya. Higit pa rito, idinagdag niya na ililigtas siya nito kasama si Micah. Pagkatapos nito, sinubukan ni Ren na kumbensihin ang mga bodyguard na talunin ang Beast, ngunit sumagot sila na imposible ito. Pagkatapos ay binalaan niya sila na kung gusto nilang lumaban, madali niya silang matatalo, tulad ng ginawa niya kay Eugene. Kaya, nang makita ang kanyang kapangyarihan, ang mga bodyguard ay tumakas sa lugar. Pagkatapos, sinubukan ni Ren na kumbensihin ang batang babae na ang pagsasakripisyo sa sarili ay hindi solusyon. Gayunpaman, sinasagot niya na iyon ang dahilan kung bakit siya nilikha, kung hindi ay sasabog ang bulkan. Ngunit pagkatapos, lumapit si Ren at hiniling sa kanya na mabuhay kasama niya, at doon, na may luha sa kanyang mga mata, sumagot si Ayomi na gusto niya. Pagkatapos nito, magkahawak sila ng kamay habang magkasalubong ang kanilang mga tingin. Pagkatapos, ang sandaling iyon ay nag-ambala ni Kasoma, na nagtanong kay Ren kung bakit ito nagtagal. Pagdating, ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Ayomi, na sinasabi na siya ay nakatatandang kapatid ni Ren. Susunod, tinanong niya ang bata kung handa na ba siyang talunin ng Beast, kung saan masigasig na sumagot si Ren na handa na siya. Nang maglaon, nakita natin na si Ayano ay nakaharap kay Kiroha, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa kanya dahil nasa kanya na ngayon ang kapangyarihan ng Mount Fuji. Doon, nalaman namin na si Kiroha ay ipinanganak na walang mga kakayahan sa Earthbender, kaya naman hinahangad niya ang ganap na kapangyarihan. Nang maglaon, sa kuwebo, hinanap ni Kasoma ang mga lalaki, ngunit nang sila ay aalis na, pinaalalahanan siya ni Ren na dapat nilang iligtas si Micah. Sa sandaling iyon, lumingon si Kasoma at pinutol ang yelo kung saan siya nakulong. Sa pagsasagawa ng pagkilos na ito, ang kuwebo ay nagsimulang gumuho sa kanila. Gayunpaman, nagpasya si Kasoma na kung hindi siya makalabas sa pasukan, lalabas siya sa tuktok. Sa sandaling iyon, gumagamit siya ng wind attack para buksan ang bubong ng kuweba, na nagdulot ng malaking pagsabog ng hangin. Pagkatapos, napagmasdan namin na halos hindi nila nagawang umalis sa lugar na hindi nasaktan. Pagpunta nila sa kinaroroonan ni Ayano, may narinig silang boses, kaya nagpasya silang bumaba sa kuweba para alamin kung tungkol saan iyon. Doon, natuklasan nila na ang taong ito ay ang pinuno ng pamilya Tabuki, na, sa kanyang huling hininga, ay nagbabala sa kanila na dapat nilang pigilan si Kiraha. Samantala, nakikita natin na hindi kayang labanan ni Ayano ang kapangyarihan ng kanyang kalaban. Dahil dito, sabik siya sa pagdating ni Kasoma. Kaagad pagkatapos, dumating siya sa pinangyarihan, ngunit si Ayano, sa inis, ay sinipa siya. Pinigilan niya ito gamit ang isang braso at inirekomenda na huwag siyang sumipa gamit ang miniskirt dahil babae siya. Hindi bababa sa pisikal, ito ay tumutukoy sa katotohanan na nakikita niya ang lahat sa ilalim ng kanyang palda. Agad, napagtanto ni Kasoma na isang bola ng enerhiya ang papunta sa kanila. Denapensahan ito at madaling hiniwa ito sa kalahati sa pamamagitan ng pag-atake ng hangin. Pagkatapos ay hinarap niya si Kiraha sa pamamagitan ng pag-anunsyo na hindi niya magagawa ang seremonya dahil nasa kanya ang mga priestess. Gayunpaman, mukhang wala siyang pakialam, dahil kumpiyansa siyang makukuha niya ang mga ito kahit kailan niya gusto.
Sa tiyak na sandaling iyon, inihayag siya ni Kasoma sa harap ng lahat na inihayag ang kanyang tunay na plano, dahil plano niyang nakawin ang kapangyarihan ng The Monarch Beast. Doon, nagulat si Kiroha nang matuklasan na nasa kanya ang impormasyong iyon. Nang maglaon, napagtanto niya na ang kanyang sariling ama ang nagsiwalat nito sa kanya. Sa wakas, nilinaw ni Kasoma na dapat niyang isagawa ang ritual upang makontrol siya, at sa gayon ay makuha ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, inihayag niya na kapag natanggap ang kapangyarihan ng beast, ang gumagamit ay nagiging bato. Gayunpaman, sinipsip niya ang kapangyarihan at tao pa rin, na nagpapakita na ang lahat ng nangyayari ay palaging plano ng beast. Dahil kahit na noong maliit pa, si Kiroha ay nagtataglay ng kapangyarihan nito, na hinaharangan ang kanyang talento para sa Earth Technique. Matapos malaman ang lahat ng ito, nabigla si Kiroha nang mapagtanto na ang kanyang buong buhay ay minanipulate bilang isang puppet para sa plano ng isang halimaw na natatakan ng malalim sa lupa. Kaagad pagkatapos, napagtanto ni Kasoma na nawasak niya ang lugar kung saan tinatakan ang halimaw nang tumakas sila mula sa kuweba. Sa sandaling sabihin niya iyon, isang malaking pagsabog ang nangyari, na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Doon, nananatiling hindi gumagalaw ang lahat dahil sa kanilang paglabas ay may sumulpat na malaking demonyong hugis pagong. Nang maglaon, napapansin natin na ang kapangyarihang tinatangkilik ni Kiroha ay nakuhang muli ng beast. Kasunod nito, nagpa siya ang mga lalaki na harapin ang halimaw, ngunit bago makaalis si Ren, hinawakan siya ni Ayomi sa braso, at ipinangako niya na babalik siya upang manirahan kasama niya. Nang maglaon, napagmasdan namin na ang kanyang mga pag-atake ay walang epekto dahil ang kapangyarihan ng demonyo ay mas malakas kaysa sa kanya. Pagkatapos, nabalisa si Kiroha na galit na may uhaw sa paghihiganti, kaya na-activate ang kanyang kapangyarihan sa lupa. Doon, pinuntahan niya ang kalaban at hinarap ito sa lahat ng mayroon siya, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga lalaki na umatake. Sa sandaling iyon, sumali si Ayomi sa labanan, at nagsimula ang ritual sa kisame. Dahil dito, humina ang beast, kaya nagsanib puwersa sila sa pag-atake, na nagbukas ng malaking butas sa katawan nito. Sa wakas, natapos ni Kasoma ang paggamit ng kapangyarihan ng kontratista, at sa kanyang pag-atake, ginawang abo ang pagong. Pagkatapos ng labanan, napansin ni Ren si Ayomi na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Kasoma kay Ayano na para makagawa ng clone ng kanyang edad, ito ay tumatagal ng 12 taon. Gayunpaman, lumaki siya sa loob lamang ng 1 buwan salamat sa Pixie Stone na ginagawang posible ito. Maya-maya, nakita namin sina Ren at Ayomi na umiiyak na nagpaalam. Masaya siya na magampanan niya ang kanyang tungkulin at natutuwa siya sa mga sandaling ibinahagi niya kay Ren, kahit na panandalian lang. Habang ang katawan ni Ayomi ay nagsimulang maging buhangin, sa kanyang huling hininga, sinabi niya sa kanya na mahal niya siya at nais na maging masaya siya magpakailanman.